Hello? Ano? Sa 7 araw, sa ang tuktok, may naghahanda ng piging ng kaarawan para sa akin. Sikreto ang host. Sabi nila, sorpresa daw. Sino ang maghahandog ng piging ng kaarawan para sa akin? Kaya ba? Ang 3 walang utang na loob na yon ay nagsisisi na ngayon. Arturo. Pumayag na akong pakasalan ka. Bakit mo pa kailangang tawagin pabalik sina Harper at Chloe at saktan si Tyler ng ganoon? Hindi yon ang dahilan. Pinabalik kita para ibigay sa iyo ang mga papeles ng iyong paninirahan. Tama na. Ngayon, ginagamit mo ang aming paninirahan laban sa amin? Pinag-aral mo lang kami. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hadlangan ng aming kalayaan? Ang nawala lang sa iyo ay isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Pero sa pera mo, maaaring nag-debut si Tyler. Nawala ang kanyang dignidad. Ang pag-iisip lang sa 3 yon ay sumasakit ang ulo ko. Mukhang ang 3 walang utang na loob na to ay ayaw pa ring sumuko. Akala nila, ang paghahanda sa akin ng piging ng kaarawan ang magpapapayag sa akin na ibenta ang bahay na parang mabait na bata at patuloy na paglaruan nila ako. Iniisip pa rin nila na ako ay ang tangang walang alam na dati kong ako. Ang 3 walang utang na loob ay patuloy na gumagawa ng masama. Host, ipagpatuloy mo ang pagiging walang puso. Hayaan mong matikman ng mga walang utang na loob ang pait ng pag-ibig. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 30%. Ang pait ng pag-ibig. Mukhang kailangan kong kunin ang lahat ng sakit mula sa nakaraang buhay ko at ibalik ito ng 10 beses sa 3 walang utang na loob na yon. Saka lang ako tunay na muling isisilang. Paumanhin mga kapatid, kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit kayo lumipat mula sa isang malaking mansyon papunta sa basurahan na ito. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpainggit kay Arturo. Huwag mong sabihin yan. Paano naging kasalanan mo ito? Handang-handa kang lunukin ang iyong dangal at gamitin ang pera mula sa pagbenta ng kanyang bahay para mag-debut. At hindi pa rin siya masaya? Ang ginagawa lang niya ay mainggit. Pinagtabuyan pa nga tayo. Ngayong pagkakataon, hindi tayo magpapatawad sa kanya ng madali. Binibining Claire, inaanyayahan kayo ng ang tuktok kasama sina Binibining Chloe at Binibining Harper na dumalo sa piging sa tuktok sa loob ng 7 araw. Naghanda kami ng 3 misteryosong regalo para sa inyong 3 ginang. Misteryosong regalo? Ang tuktok, isang piging ng kaarawan sa loob ng 7 araw. Kaya ba si Arturo? Siguro siya. Dapat alam na niya ang kanyang pagkakamali. Makinig ka sa akin. Sa susunod na 7 araw, huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya. Papahirapan ko siya. Papagpawisan siya. Ipapaalam ko sa kanya ngayong pagkakataon na galit talaga tayo. Tama. Sa piging, papagbayarin ko siya ng 10 beses. Luluhod siya at hihingi ng tawad kay Tyler bago pa man nating isipin ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataong pakasalan tayo. Magandang gabi, Ginoong Santiago. Tuloy po kayo, Ginoong Santiago. Ito ang pribadong sasakyan na inayos para sa iyo ni Binibining de la Cruz. Dadalahin ka nito diretso sa ang tuktok para sa iyong piging ng kaarawan. Vanessa. Pinakamahusay na aktres na si Vanessa de la Cruz. Ang piging ng aking kaarawan. Si Vanessa ang nag-anyaya nito para sa akin? MMHMM. Claire, ito ba talaga ang piging ng kaarawan ni Arturo? Naku, Claire, tingnan mo. Siya ang nangungunang streamer, si Summer. Ang talent fee niya ay nasa 10-10 milyon. Oo. Hoy, Claire. Tingnan mo doon. Iyon ay ang hari ng pop na si Franco Hangin. Idol ko. Ang piging ng kaarawan ni Arturo. Paano niya kaya naanyayahan iyon? Ang nangungunang streamer. Ang diva ng pop. Pero bukod kay Arturo, sino pa ang mag-aanyaya sa atin? Lahat, pakitahimik po. Paki-welcome po natin ang organizer ng piging ngayong araw, ang pinakamahusay na aktres na si Vanessa de la Cruz. Pinakamahusay na aktres na si Vanessa de la Cruz.
Siya ay isang alamat sa pambansang industriya ng pelikula. Siya ang host ngayong araw. Siya ang nag-anyaya sa atin. Yun na nga siguro. Tingnan mo, artista ka, at artista din siya. Dapat hinahangaan ng pinakamahusay na aktres ang iyong talento, kaya kanya inanyayahan. Eksakto. Akala ni Arturo matatakot tayo kapag pinalayas niya tayo. Hindi niya alam. Ang kapatid natin ay nakuha ang pabor ng pinakamahusay na aktres mismo. Mula ngayon, papaluhurin natin si Arturo ng isang buong araw. Hindi. Papaluhurin natin siya ng 3 araw at 3 gabi. Saka lang natin siya pagbibigyan. Tama. Hindi lang tayo pinalayas ni Arturo sa bahay. Ayaw pa niyang tulungan si Tyler na ibenta ang bahay para sa kanyang debut. Pero ngayon, may pabor na ako ng pinakamahusay na aktres. Pababayaran ko sa kanya ng 100 beses. Saka lang, ako ay magpapatawad sa kanya. Maligayang pagdating sa lahat. Sa piging ng kaarawan sa tuktok. Ang piging ngayong araw na ito ay inorganisa para sa isang napaka-espesyal na panauhin. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa piging ng kaarawan sa tuktok. Ngayon, ang piging ngayong araw ay talagang inihanda para sa isang napaka-espesyal na panauhin. Espesyal na panauhin? Para sa isang tulad ng pinakamahusay na aktres na maghanda ng birthday party para sa kanya. Pwede kayang isang taga-showbiz? Isang malaking tao? Siguro nga, kung sana ay mapansin lang ni Tyler ng malaking taong ito, tiyak na makakapag-debut siya. Hala, mga kapatid, huwag ninyong sabihin yan. Hindi ako tulad ni Arturo, hindi kailanman nasisiyahan. Sa totoo lang, ang makasama kayo rito ngayong araw sa piging na ito ay sapat na para masaya na ako. Ang sweet mo naman, Tyler. Hindi tulad ng walang utang na loob na si Arturo. Laging gumagawa ng gulo. Ngayon, kahit na siya'y lumuhod at makiusap sa atin, huli na ang lahat. Tayo na ngayon ang mga espesyal na panauhin ng pinakamahusay na aktres. Huwag kang mag-alala, Tyler. Maya-maya, hahanapin natin ang pinakamahusay na aktres at kukuha ng pwesto para makapag-debut ka. Kaya, sila ba ang mga kapatid na babae na labis na pinagmamalaki ni Arturo? Dahil wala pa si Arturo, ibigay na natin sa kanila ang sorpresa na inihanda natin ng maaga. Sigurado akong matutuwa si Arturo. Mga kasama, bago dumating ang ating espesyal na panauhin, ay inaanyayahan ko ang 3 baguhan mula sa industriya ng entertainment na umakyat sa entablado. Sila ay sina Claire, Chloe at Harper. Bigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Kami? Talaga? Natatanging mga baguhan? Napansin talaga kami ng pinakamahusay na aktres. Tayo'y tatayo sa tuktok ng mundo ng entertainment. Sige, umakyat na kayo. Kayo ay talagang kamangha-manghang mga baguhan sa industriya ng entertainment. Ngayong araw, naghanda rin ako ng espesyal na regalo para sa inyong 3. Ginoong Santiago, dito po kayo. Ha? Ano ito? Ginoong Santiago, ang gown na ito ay inihanda para sa iyo ni Binibining de la Cruz. Magsana po kayong magpalit. Isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa iyo sa bulwagan ng piging. Si, May 3 bagay akong inihanda para sa inyo. 3 kontratang S-tier sa libangan ng Corona. Ituring nyo itong aking regalo sa inyong lahat. Kontratang S-tier sa libangan ng Corona, isang regalo. Mula kay Vanessa, Imposible! Hindi ito totoo! Maligayang bati, Chloe. Narinig kong mang-aawit ka. Ang kontrata sa libangan ng Corona ay hindi basta-basta nakukuha. Kunin mo ang deal na ito at parang isang paa mo na ang nasa pintuan patungo sa pagiging A-list na mang-aawit. Tama ka, Harper. Narinig kong streamer ka. Makuha mo ang kontratang S-tier na ito? At hindi ka na malayo sa pagiging top tier na streamer. Dapat tayong mag-collaborate minsan. Makipagtrabaho kay Summer para maging top tier na streamer? Panaginip lang ito. hindi ka nananaginip. Sa hawak kong kontratang S-tier na ito, maaari din akong maging A-list na actress. Naku, maging pinakamahusay na actress tulad ni Vanessa, ay maaaring mangyari talaga. Kaya ngayon, Arturo, ano pang kapangyarihan ang natitira para kontrolin mo kami? 3 kontratang S-tier? Paano ito nangyari? Magiging sikat kayong lahat. Ako, ano? Well, congratulations mga kapatid. Nakuha niyo ang kontratang S-tier. Hindi tulad ko. Wala akong silbi.
Lagi akong nangangarap na mag-debut, pero wala akong nakuha. Okay lang talaga, mga kapatid. Basta masaya kayo, yun ang mahalaga. Ang mga pangarap ko, hindi importante. Tyler, anong sinasabi mo? Para sa'yo, handang magsakripisyo kaming magkakapatid na babae. Binibining de la Cruz, ang kontratang S-tier na ito, maaari ba naming isuko? Itong kontratang S-tier, pwede ba nating isuko? Isusuko mo? Tinatanggihan mo ako? Gusto mong isuko? Ang kontratang S-tier ng libangan ng corona? Oo, pwede ba nating isuko? Miss Jiang, kailangan mong maintindihan kung ano ang kayang gawin ng kontratang ito. Maaari ka nitong dalhin mula sa pagiging isang hindi kilalang aktres ngayon. Itaas ang iyong katanyagan at gawin kang isang sikat na A-list na bituin. Gusto kong malaman ang iyong dahilan para isuko ang kontratang ito. Dahil ang aming kapatid na si Tyler gusto ring mag-debut. Mas kailangan niya ang kontratang ito kaysa sa amin. Kung papayag ka sa aming hiling na ibigay din ang kontratang S-tier na ito kay Tyler, saka namin ito isusuko. Tama ba? Ako, Nagatubili ka? Kaya lahat ng mahal kita na sinabi mo ay pawang kasinungalingan lang pala? Kahit hindi ka pumayag, ayos lang. Alam kong kontratang S-tier naman ito. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Basta masaya ang aking mga kapatid na babae. Oh, Tyler, ikaw ang paborito naming kapatid. Para sa iyo, ang isang kontratang S-tier ay walang kwenta. Vanessa, isusuko ko rin ito para makakuha ng kontrata para kay Tyler. sumasang-ayon din akong isuko ito. Ang mga kapatid na babae ni Arturo, dahil sa kanilang kapatid, ay handang isuko ang isang kontratang S-tier. Kay bait naman nila. Kaya pala, mahal na mahal niya sila. Hindi nyo kailangang isuko ang inyong mga kontrata. Bilang paggalang sa isang espesyal na panauhin, igagrant ko ang anumang hiling nyo. Para sa iyong kapatid, maghahanda rin ako ng isang kontratang S-tier. Ikinagagal ako. Espesyal na panauhin? Oo, ang panauhing ito ay dapat na darating na. Pupunta ako para maghanda ng bagong kontrata para sa inyo ngayon. Pagdating niya, magkakaroon tayo ng isang on-site na seremonya ng paglagda. Magaling! Magkakaroon din ng kontratang steer si Tyler. Ngayon, tingnan natin kung paano tayo mambibiktima ng kuripot na si Arturo. Eksakto. Narinig mo ba ang sinabi ni Vanessa kanina? Sabi niya ginagawa niya ito bilang paggalang sa espesyal na panauhin. Na ang paghahanda ng mga kontratang S-tier para sa atin ay karangalan niya. Ibig sabihin, dapat na nakamit natin ang mataas na pagtingin ni Vanessa. Ano na ang kinalaman ni Arturo ngayon? Pagdating ng panahon, kahit lumuhod siya at magmakaawa para ibenta ang bahay para kay Tyler, wala na siyang karapatan. Arturo Sterling. Arturo. Nandito rin ba ang tatlong walang utang na loob? Kaya ang sorpresang bisita ni Vanessa ay sila, hindi ba? Bakit sumunod sa atin dito si Arturo? Piging ng kaarawan niya ngayon. Sumunod siya sa atin dito para pilitin ang isa sa atin. Napakasalan siya. Napansin lang tayo ng isang VIP. Malapit na tayong lumagda ng kontrata. Kung pipilitin niya ang kasal ngayon, masisira ang ating mga reputasyon. Hindi, kailangan natin siyang pigilan. Hindi natin dapat siyang hayaang sirain ang ating mga kinabukasan. Tara na. Arturo, ang kapal ng mukha mong habulin kami hanggang dito? Pinalayas mo kaming lahat. At ngayon, akala mo mapipilit mo kaming pakasalan ka? Arturo, umalis ka rito ngayon din. Ang lugar tulad ng Ang Tuktok ay hindi para sa tulad mo. Nakikita mo ba yan? Isang kontratang S-tier ng libangan ng corona. Malapit na tayong maging A-list na mga aktres. Hindi magtatagal, hindi na tayo magiging kabilang sa iisang mundo mo. Huwag mo ngang isipin na pakakasalan kita. Tapos na ba kayo? Ano ang ibig mong sabihin? Kung gayon, umalis na kayo. Gusto mo bang magkagulo dito? And, puno itong lugar ng mga elite ng industriya ng libangan. Sige, ipangako mo sa akin na hindi ka aakyat sa entablado at magsasabi ng iyong presyo. Sige, kung gayon, gusto kong kayong tatlo ay tumayo sa entablado at sumigaw ng 3 beses. Ako, si Chloe, Claire, at Harper ay mga taong walang utang na loob. Sige na. Ikaw, Gusto mo, kami pa ang magsasabi na kami ay walang utang na loob? Paano ka naging ganito kasama? Anong nangyayari? Posible bang ang pagmamahal ni Arturo ay naging poot? At gusto niya kaming lubusang sirain? Kami ay mga artista at mga mang-aawit. Pero gusto mo, tawagin naming sarili naming mga tao? buwisit! Anong problema niya? Posible bang kami ay sobrang nakagulat para sa kanya?
At siya ay nabaliw na talaga? Hindi namin hahayaan ang isang tulad mo na sirain ang aming mga reputasyon. Baguhin mo ang mga kondisyon. Gaano katapang si Arturo para humingi ng ganitong mga bagay sa amin? Ang kanyang pagkatao ngayon ay tila napakalamig, napakawalang puso. Ang iyong kawalang puso ay nagparamdam sa kanila ng sakit sa loob. Ang pag-usad ng muling pagsilang ay tumaas ng 5%. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang. 35%. Hindi ko ito babaguhin. Kung hindi kayo aakyat doon, ibubunyag ko ang inyong mga pinagmulan at lahat ng ginawa ninyo sa akin sa mga nakaraang taon. Lahat. Sige, basta pangako mo sa akin na hindi ka sasabak sa entablado. Ako, maaari kitang pakasalan, pero kailangan lihim na kasal. Dahil sa hinaharap, plano ko pa ring maging pinakamahusay na actress. At hindi ako magkakaanak sa iyo. At tiyak na hindi ako makikipagtalik sa iyo. Ang mga kondisyong ito, tiyak na katanggap-tanggap na ngayon. Buisit, ginawa niya ang lahat ng ito para lang pakasalan kami, para sa ating kinabukasan. Kailangan ba talaga tayong sumuko? Sino ka ba? Akala mo ba ikaw ang may hawak dito? Ayoko nito, sabi ko. Kung hindi ka aakyat sa entablado, ako na ang aakyat doon. Hoy! Bakit? Paano siya naging walang puso ng biglaan? Napakalamig ng puso. Sinusubukan ba niyang swertehin? Gusto ba niyang pakasalan kaming tatlo? Ang iyong kawalang puso ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanilang kalooban. Dumagdag ng 5% ang pag-usad ng muling pagsilang. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 40%. Bibigyan kita ng 10 segundo para magdesisyon. Kapag natapos na ang pagbilang ko, aakyat na ako. 6. Ha? Hindi ba 10 segundo? Bakit 6 ang sinimulan? Dahil sa tingin ko maganda ang 6. Gusto ko ito. 7. Teka, sinasabi mo bang gusto mong magkasabay tayong masiraan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang isda'y maaaring mamatay. Ngunit ang lambat ay hindi naman kailangang masira. 8. Hoy, teka lang. Nakuha lang natin ang atensyon ng isang VIP. Kung patuloy mo kaming pipilitin ng ganito, hindi ka ba natatakot na maghiganti kami? 9. Si. Arturo, tama na yan. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga gustong ipahiya kami. Gusto mo lang kaming tatlo na pakasalan ka. Sige, sumigaw ka. Tingnan natin kung sino sa buong lugar na ito ang maniniwala sa'yo. Gwardya! Mga gwardya! Binibining Jiang. Gwardya, nakakatakot na tao ang lalaking ito. Hinahabol niya kami. Pinipilit kaming sumunod. Kumuha pa siya ng mga litrato sa ilalim ng aming palda. Palayasin niyo siya. Sinta. Sinong tinatawag mong Sinta? Wala na tayo. Kung malaman iyan ni Vanessa na pinalaki tayo ng isang tulad ni Arturo, talagang wala na tayo. Ang fans lang kasi ngayon ay talagang baliw na. At ang mga paraan nila ay nakakadiri. Pero bahala na. Palalampasin na natin ito. Palalayasin na lang natin siya. Arturo, binabalaan kita. Bantayan mo ang bibig mo. Kung hindi, patay ka sa amin. Paano natin ito palalampasin? Yung Sinta na iyon ay kumuha ng litrato sa ilalim ng palda ninyo. Kayong tatlo. Sino? Si Vanessa. Ganito kasi iyon. Ako iyon. Ako ang kumuha ng mga litratong iyon. Sa ilalim ng palda ng tatlong magagandang magkakapatid na babae na aking pinalaki. Tama ba ako? Ginoong Santiago, ikaw. Vanessa, ganito kasi. Si Arturo na ito ay talagang nag-alaga sa amin ng ilang taon. Ngayong nakakuha na kami ng kontratang S-tier sa libangan ng nayon, ginagamit niya ang mga utang na loob para pilitin kami na pakasalan siya. Ayaw naming guluhin ang party o istorbuhin ang espesyal na panauhin. Kaya gumawa na lang kami ng dahilan para palayasin siya. Ginagamit ang utang na loob para pilitin. Pinipilit na pakasalan. Pinalalayas. Pero ang narinig ko, ang kapatid ninyo ang pinakamahalaga sa inyo. Ang pinakamapagmahal sa inyo. Talagang hindi namin kailanman pakakasalan ng isang sintang tulad niya. Wala kaming kinalaman sa kanya. Eksakto. Anong pagmamahal? Pakitang tao lang iyon. Ipinagbili niya ang bahay. Ayaw pa niyang tulungan si Tyler na makapagsimula. Ang isang makasariling gago na tulad niyan ay hindi karapat-dapat maging pamilya. Huwag kayong mag-alala, Binibining de la Cruz. Hindi namin hahayaang ang isang tulad niya ay makasakit ng iyong mata o ng mata ng espesyal na panauhin. Arturo, umalis ka na. Umalis ka na! Narinig mo ba iyon? Arturo, kahit si Vanessa ayaw na sa'yo. Walang naniniwala sa kwento mo dito. Bakit ka nandito pa? Hoy! Sabing umalis ka na. Vanessa, anong ibig mong sabihin? Vanessa, ikaw, ano ba ang gusto mong sabihin? Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo, okay? Tama siya, Vanessa. Ang taong makasarili at mapag-imbot tulad ni Arturo na may ganoong kaliit na pag-iisip ay walang karapatang naririto sa piging ng iyong kaarawan. Anong karapatan niya? Iniligtas ka niya mula sa isang gunton ng mga bangkay. Pinalaki ka niya sa loob ng 10 taon. Hindi ba yon? Utang na loob? Oo, pero may pangako rin kami. Nangako kami na ang isa sa amin ay magpapakasal sa kanya. Siya ang makasarili. Pinalayas niya kami sa bahay. Ngayon, mayroon na kaming mga kontratang S-tier.
Magiging mga bituin na kami. Pero si Arturo, paano siya magiging karapat-dapat para sa amin? Karapatan naming naririto, Vanessa. Pero si Arturo, naririto lang siya dahil nakasabit lang siya sa amin. Ang ganitong karangalan ay hindi niya karapat-dapat na ibahagi sa amin. Oo, Vanessa. Hindi ba't sinabi mo na kukuha ka ng kontratang S-tier para kay Tyler? Nasaan na iyon? Isang kontratang S-tier? Akala mo karapat-dapat ka? Vanessa, hindi ba't nangako ka sa amin? Bakit biglang nagbago? Pangako? Akala mo may karapatan ka? Mga gwardya! Kunin ang kanilang mga kontrata. Pinakamahusay na actress. Ano ang ginagawa mo? Kung nakakasilaw sa'yo si Arturo, edi palayasin mo siya. Arturo, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Tigilan mo ang pagpapahiya sa amin. Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa pinakamahusay na aktres. Tama siya, Vanessa. Pakiusap, huwag kang magalit. Papaluhurin ko siya sa harap mo ngayon din. Hindi ba't sinabi mo para sa iyong misteryosong panauhin? Ang pagbibigay sa amin ng 3 kontratang S-tier ay isang karangalan para sa iyo? Bakit mo kinuha ang mga kontrata? Bakit? Ipapakita ko sa iyo kung bakit. Ngayon din. Mga kasama, ang piging ng kaarawan ngayon ay inihanda para sa isang napaka-espesyal na panauhin, ang aking tagapagligtas. Ang panauhing iyon, ang aking tagapagligtas. Sa aking walang katapusang kadiliman, siya ang nag-iisang ilaw na gumabay sa akin. Narinig ko na noong bata pa si Vanessa, siya ay dinukot ng mga trafficker ng tao. Siya kaya ito? Hinanap ko siya sa loob ng 10 mahabang taon, at sa wakas, natagpuan ko siya. Ang taong iyon ay si Arturo Sterling, Ginoong Santiago. Ang piging ng kaarawan ngayon ay para kay Arturo. Si Arturo ang espesyal na panauhin ngayon. Imposible talaga yan. Paano naging karapat-dapat ang isang makasarili, sintang tulad ni Arturo? Para maghanda ka ng isang piging para sa kanya sa ang tuktok? Vanessa, napakamakasarili ni Arturo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Makasarili si Arturo? Anong karapatan mo para sabihin yan? Siya ang nagpalaki sa inyo ng 10 taon. Ngunit sa bibig ninyo, naging makasarili at mapagsamantala siya? Ang kumagat sa kamay na nagpakain sa inyo ay tunay na walang puso. Vanessa, totoo lang ang sinasabi namin. Bagamat siya ang nagpalaki sa amin, 10 taon din namin siyang sinamahan. Ngayong kami ay mga artista na, hindi na siya karapat-dapat sa mga taong kasinggaling namin. Para sa isang taong walang ambisyon tulad niya, anong mali sa amin na maglagay ng hangganan? Kayong lahat. Vanessa, matagal ko nang nakita ang tunay na ugali ng mga walang utang na loob na ito. Wala na tayong dapat pag-usapan sa kanila. Tama ka. Dapat matagal na tayong naglagay ng hangganan. Arturo, tumahimik ka! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita rito? Kung hindi dahil sa'yo, kukumpiskahin kaya ng pinakamahusay na aktres ang kontrata namin? Anong karapatan mo na tawagin kaming makasarili, mapagsamantala, mga sinta? Tama, Arturo. Lahat ito ay dahil sa iyo. Alam mo namang tutulungan ka niya, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sinadya mo pa kaming mawalan ng kontratang S-tier at mahulog sa kawalan. Masaya ka na ngayon, hindi ba? Napakamakasarili mo talaga. Ako ang makasarili? Kayong lahat ang gustong putulin ang ugnayan. Anong kinalaman ko doon? Ang inyong tagumpay, ang inyong kinang, lahat iyon ay ibinigay ko sa inyo. At kayo, ang desperadong, nagtapon nito. Ang aming tagumpay? Kami ang nagtapon nito? Tama na! Ang aming kinang, iyon ay galing sa aming sariling pagsisikap. Anong kinalaman mo doon? Vanessa, huwag kang magpaloko sa isang tulad niya. Arturo? Paumanhin? Ngayon, nagplano sana akong maghanda ng sorpresa para sa iyo. Pero hindi ko inasahan na ganito ang trato nila sa iyo. May tao ba diyan? Palabasin ninyo sila. Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Bitawan ninyo kami. Bitawan mo ako! Bitawan! Claire, anong gagawin natin? Ang piging ng kaarawan na ito, mukhang talagang ito nga ang handaan na inihanda ng pinakamahusay na aktres para kay Arturo. Talaga bang palalayasin tayo? Ano pa bang magagawa ko? Nakiusap na nga ako at sinabing pakakasalan ko siya. Ayaw pa rin niyang umurong. Ano ba? Inaasahan ba talaga niyang kaming 3 ay pakakasalan siya ng sabay-sabay? Naging sobrang sakim si Arturo nitong huli. Dati, maipagmamalaki lang siya.
Ngayon, lubos na siyang walang puso. 10 taon na tayong magkasamang naninirahan. Tama ka, Harper. 10 taon na kayong magkasama. Ang paninirahan mo ay nasa pangalan pa rin ni Arturo. Iyan ang patunay na mahal ka pa rin niya. Ang lahat ng ito, marahil ay dahil mainggitin siya sa pagpapalaki mo sa akin. Paano kung humingi ka ng tawad kay Arturo para patawarin ka niya? Paninirahan. Tama nga. Tuwing pinag-uusapan natin ang pagpapawalang bisa sa aming paninirahan, palaging pumapayag si Arturo. Arturo, nababasa namin ang iyong maliit na laro. Humingi ka ng tawad sa amin ngayon din. O kung hindi, magsisisi ka. Nadedek ang mga walang utang na loob. Patuloy ang masamang intensyon. Host, ipagpatuloy ang iyong pagsisikap. Pakiramdaman nila ang iyong kawalang puso. Talaga namang hindi kayo titigil hanggat hindi kayo sumusugal, ano? Sige, sabihin mo sa akin kung paano ako magsisisi nito. Tigilan na ang kalokohan. 3 pagkakataon na lang ang natitira sa inyo. 3 pagkakataon? Nababaliw ka na ba? Kami ang nagbibigay sa'yo ng pagkakataon. 2. 2? Arturo, ikaw. Claire, humingi ka na ng tawad. Magagalit na talaga si Arturo. Arturo, kung ipagpapatuloy mo pa ang pagiging mapangahas mo, huwag mong sisihin kami kung hindi kami magpapigil. Sa ngayon, ihanda mo ang 4 na kontratang SSS tier para sa amin. Kung hindi, lilisan kami ng tuluyan. Magpapasisi ka. Isa. Talaga bang pinipilit mo kaming magpawalang bisa sa aming paninirahan? Paninirahan? Ha? Oo, paninirahan. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Pinagdaanan mo lahat ng hirap na yon para lang mahuli kami. Tapos sisirain mo lang dahil sa katangahan mo. Pinakuha mo pa ang mga itong artista at bituin para magpakita ng suporta sa'yo. Ang mahal siguro noon. Claire, nawawala na ba ang isip mo? Ang iyong paninirahan ay kinansela na matagal na. Noon, ang opisyal ay tiningnan lahat sa bahay. Naalala mo? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Maniniwala sa'yo? Paano kami maniniwala? Maniniwala na kumuha ka ng 2 extra para magpanggap ng mga guard? Arturo, ginawa mo lahat to para lang mahuli kami, di ba? Ang hirap mong paniwalaan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Bigyan mo kami, ngayon din, 4 na kontratang S-tier. O kaya'y lumuhod at humingi ng tawad. At aminin mong ikaw ay isang sinta. Ang kapal ng mukha mo, Claire. Kung ignorante ka, magbasa ka ng libro. Akala mo ba ang isang opisyal ay isang tao lang na maaari mong upahan sa kalye para magpanggap? Mag-aral ka ng batas, pwede ba? Hoy, Arturo, tama na. Mag-aral ng batas? Anong batas? Pinalaki mo kami sa loob ng 10 taon para lang mahuli kami, di ba? Paano mo naman naikansela ang aming paninirahan ng ganun kadali? Tumigil ka sa pagsisinungaling. Eksakto, may 2 ka pang natitirang pagkakataon. Sumang-ayon ka sa aming mga hiling ngayon. Ako ang nagbibigay sa iyo ng 2 pagkakataon kung tutuusin. Kung mas maaga kang nag-isip, maaaring naging mapagbigay ako na bigyan kayo ng 2 tiket pabalik sa liblib na lugar. 10 taon na kaming nakatira sa lungsod ng Liwanag. Ito ang aming tahanan. May huling pagkakataon ka na ngayon. Binabalaan kita, sa mismong sandaling ito, sumang-ayon ka sa lahat ng aming hiling. Sige. Hindi ka pa rin naniniwala na kinansela na ang iyong paninirahan, ha? Kaya tingnan ninyo sa inyong mga sarili. Tingnan mo nga, imposible. Binawi niya talaga ang aming paninirahan? Imposible, Arturo. Para hindi mabawi ang aming paninirahan, ipinagbili mo pa ang bahay Ginamit ang kabayaran. para umupa ng pinakamahusay na aktres para magtangkang ito kasama mo. Walang paraan na kaya niyang bawiin ang aming paninirahan ng ganun kadali. Arturo Sterling, huling pagkakataon mo na ito. Huwag mong sayangin. Bahala kayo. Lilinawin ko. Huling pagkakataon nyo rin ito. Isipin mo ang gusto mo. Hindi na nga si Arturo nakausapin kami ng ganito noon. Ganun ba siya kagalit sa amin kaya naging ganito siya kalamig at walang puso? Binawi ba niya talaga ang lahat ng aming paninirahan? Ang iyong kawalang puso ay nagpagulo sa kanilang kalooban. Ang pag-usad ng muling pagsilang ay tumaas ng 5%. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 45%. Harper, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Minamahal ka ni Arturo. Paano niya magagawa na bawiin ang iyong paninirahan? Paano kung ako ang humingi ng tawad kay Arturo? Kung hindi, magiging kahiya-hiya ito para sa lahat. Arturo, dati, sobrang binibigyan mo kami. Paano ka naging ganito kalamig at walang puso? Humingi ka ng tawad sa amin ngayon din. Kung hindi, kapag nahayag ang kasinungalingan mo, kahit lumuhod ka't magmakaawa, wala nang saysay. Paano kayong lahat naging sobrang kumpiyansa? Huling tanong ko na ito. Titingin ba kayo o hindi? Sobrang kumpiyansa? Sinong tinatawag mong sobrang kumpiyansa? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang nagbibigay ng pagkakataon. Hintayin mong mahayag ang kasinungalingan mo. Ito.
Nabawi na. Nabawi. Nailipat na. Ano? Nailipat? Paano nangyari yun? Talaga bang inilipat niya ang aming paninirahan palayo? Kung hindi, lumabas ka. Dalhin mo ang tinatawag mong kapatid, ang tinatawag mong kasintahan noong bata pa. Si Tyler na ito. At umalis ka na. Mangyaring umalis ka agad o ikaw ay kakasuhan ng paglabag sa batas ng pagpasok at haharap sa 7 araw na pagkakakulong. Hindi nagsinungaling si Arturo sa amin. Talagang inilipat niya ang aming paninirahan palayo. Arturo, paano ka naging walang puso? Ano? Talaga bang nailipat na? Paano nangyari yon? Talaga bang inilipat ni Arturo ang inyong paninirahan palayo? Buisit, kung wala ang paninirahan sa lungsod ng liwanag, ano ang silbi ninyo? Paano ako magde-debut? Wala bang utang na loob si Arturo sa pagpapalaki ninyo sa kanya? Paano siya naging ganito kalayo? Ang iyong kawalang puso ay nagdulot sa mga walang utang na loob na ito ng kaunting pagkabagabag sa loob. Dumagdag ng 5% ang pag-usad ng muling pagsilang. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 50%. Ano naman? Ilan pang pagkakataon ang gusto mong ibigay sa akin? Anong karapatan mo para bigyan ako ng pagkakataon? Nagsama tayo sa loob ng maraming taon. Paano ka naging walang puso? Hindi ba kayo ang mga walang puso? Matapos makinabang ng maraming taon sa kabutihan ni Arturo, ang unang ginawa ninyo ay gumuhit ng linya sa kanya. Anong karapatan ninyo para tawaging walang puso si Arturo? Kami ang mga walang puso. Kami pa ang walang puso? Eksakto. Kayo ang mga walang puso. Kayong mga nagtataksil sa nagpakain sa inyo. Tinutuhog ninyo sa likuran ng mga taong nagmamahal sa inyo. Yan ang kahulugan ng walang utang na loob. Kami ang mga walang utang na loob. Oo. Hindi ba kayo ang humiling na bawiin ang inyong paninirahan sa Etheria? Ngayon, nakuha ninyo ang hiniling ninyo. Pero itong paninirahan sa Etheria, napakahirap makuha. Kapag nabawi na ito, hindi na basta-basta maibabalik. Binabati ko kayo. Nakapaghiwalay na kayo. Nang tuluyan kay Arturo. Anong ibig mong sabihin ng bawiin? Hindi na namin ito maibabalik? Arturo, paano ka naging ganito kasakim? Dahil lang gusto naming tulungan si Tyler, binaliwala mo at binawi mo ang aming paninirahan. Nang basta-basta. Talagang ikinabigo mo kami, Arturo. Arturo, sa lahat ng mga taong ito, tinuring ka naming parang tunay naming kapatid. Paano ka naging ganito kawalang puso? Ako ang sakim? Ako ang walang puso? Hindi ba kayo ang patuloy na humihiling na bawiin ang inyong paninirahan? Nag-aalinlangan na ba kayo ngayon? Tama na, Arturo. Anong pag-aalinlangan? Gusto mo lang kaming pilitin na humingi ng tawad sa iyo, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Sige, tama na. Narinig ninyo ang inyong mga sarili. Gaano kahalaga ang paninirahan sa Etheria? Ayokong mawala kayo ng napakahalagang estado dahil sa akin. Siguro, dapat tayo na lang ang humingi ng tawad kay Arturo. Humingi ng tawad para saan? Si Arturo ang may kasalanan. Kahit na talagang binawi niya ang aming paninirahan. Kaya pa rin naming suportahan ang aming mga sarili. Bukod pa riyan, malamang puro kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Ano? Sinasabi mo bang nilin lang tayong lahat ni Arturo? Arturo, ang galing ng palabas mo. Pero ganito lang, inaasahan mong susuko kami? Gusto mong iwan namin si Tyler at sumama sa'yo? Panaginip mo yan. Makinig ka. Kailangan mong humingi ng tawad sa amin ngayon din. O hindi ka namin kailanman patatawarin. Chloe, ano bang nasa isip mo? Caviar? Ipinakita ko na sa inyo ang mga dokumento ng paninirahan. Wala na tayong koneksyon. Anong karapatan mo para humingi ng tawad sa akin? Arturo, tumigil ka sa pagpapanggap. Kung totoong na-revoke ang paninirahan namin, bakit hindi kami na-notify ng mga opisyal? Bakit hindi kami nakatanggap ng bagong booklet ng paninirahan? Panlilin lang mo lang ito. Eksakto. Yan nga ang totoo. Kung totoong wala na sa pangalan ni Arturo ang paninirahan namin, dapat mayroon na tayong sarili nating bagong booklet ng paninirahan. Arturo, hindi ko akalain na gagawa ka ng ganitong kalow trick. Tama. Kung totoong na-revoke ang paninirahan namin, dapat may opisyal na notice. Arthur Sterling, ang selfish mo! Hindi ako makapaniwalang gagamit ka ng ganitong scheme para lokohin kami. Labis kaming nabigo sa'yo. Nabigo? Masyado pang maaga para mabigo kayo. Sige, bibigyan ko kayo ng libreng lesson. Kunin nyo ang mga notebook nyo at makinig kayong mabuti. Ang pag-revoke ng paninirahan ay may acceptance, review, approval, at issuance. Mga 7 araw ang proseso. Saka pa lang mapuputol ang mga benepisyo ng liwanag nyo. Kalkulahin nyo, at ngayon ang araw na yon. Mga binibini, narito ang inyong bagong mga dokumento ng paninirahan. Ano? Narito ang iyong bagong mga papeles ng paninirahan. Arturo, nagpapanggap ka lang pala sa buong panahong ito? Ang paninirahan ni Claire ay nailipat na sa ang timog na ilang. Talagang inilipat niya ang aming paninirahan.
Binibining Jiang, ang iyong bagong mga papeles ng paninirahan ay naihatid na. Ayon sa mga regulasyon sa pamamahala ng liwanag, ang lahat ng iyong mga benepisyo ng liwanag ay makansela. Mangyaring mag-apply para sa pansamantalang permit sa lalong madaling panahon. O ikaw ay paaalisin. Paaalisin? Talaga bang paaalisin kami? Tama. Kung mayroon kang tagapanagot ng paninirahan sa liwanag, maaari kang mag-apply para sa pansamantalang permit. Kung hindi, ikaw ay paaalisin sa loob ng 7 araw. Mangyaring asikasuhin ito agad. Ang aming paninirahan ay talagang nailipat. At ngayon, kami ay paaalisin na. Arturo, paano mo ito nagawa? Nang walang aming pahintulot? Paano mo nailipat ang aming paninirahan? Nang walang iyong pahintulot? Hindi ba't ito mismo ang tinawag mong kalayaan? Ginamit mo pa iyan para takutin ako noon. Nakalimutan mo na? Ni hindi mo magawa ang isang bagay na ito para sa akin. Anong karapatan mo para gamitin ang iyong paninirahan para hadlangan ang aking kalayaan? Noon iyon. Ngayon ginawa mo ito nang walang aming pahintulot. Hindi mo basta-basta maililipat ang aming paninirahan. Kailangan mong ibalik ang aming paninirahan ngayon din. Arturo, naiinggit ka lang dahil mas spoily kami kay Tyler, di ba? Tingnan mo. Ibalik mo lang ang aming paninirahan at magsosorry kami. Ayos ba yon? Magsusorry? Akala mo ba karapat-dapat ka pang humingi ng tawad sa akin? Tama na yan, Arturo. Pinagdaanan mo na ang lahat ng to. Ang gusto mo lang ay humingi kami ng tawad. At umurong, di ba? Handa kaming humingi ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Arturo, mas mabuting tumigil ka na habang maaga. Binibigyan ka namin ng paraan ngayon. Huwag mong subukan ang swerte mo. Paraan? Pasensya na. Pero ang paraan ninyo ay napakataas at matarik. Hindi kaya ng mga binti ko. Hindi ako makababa. Ikaw, kumusta? Nakuha mo na ang kalayaang gusto mo at kinansela na ang iyong paninirahan. Bakit ka pa nandito? Umalis ka na. Tama. Ang piging ng kaarawan ngayon ay espesyal kong inihanda para kay Arturo. Dahil ngayon, wala ka ng kinalaman kay Arturo. Wala ka ring karapatang manatili dito. Tao. Hoy, sandali lang. Arturo, nakalimutan mo na ba? 10 taon tayong magkasama. Nangako ka sa mga magulang mo na aalagaan mo kami. Paano mo malilimutan yon? Ang mga magulang ko. Mga ulila sila. Alagaan mo silang mabuti. Arturo, hindi mo pwedeng kanselahin ang aming paninirahan. Magkasama tayong namuhay sa lahat ng mga taong yon. Pagkatapos ng lahat, wala ka na bang kahit katiting na ugnayan ng pamilya para sa amin? Ugnayan ng pamilya. Tama. Higit sa lahat, pinahahalagahan yan ni Arturo. Harper, hindi mo pwedeng sabihin yan. Matagal nang nawala ang mga magulang ni Arturo. Ikaw lang ang naging pamilya niya. Ano man ang mangyari, hindi mo dapat siyang takutin sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan ng pamilya. Putulin ang ugnayan ng pamilya. Arturo, kung hindi ka hihingi ng tawad sa akin ngayon, puputulin ko ang ugnayan ng pamilya sa'yo. Huwag mong kalimutan, wala ka ng pamilyang natitira sa mundong ito. Putulin ang ugnayan ng pamilya. Harper, 10 taon kitang pinalaki. Talagang puputulin mo ang ugnayan ng pamilya sa akin ngayon? Pupulitin mo ang lahat ng ugnayan sa akin? Ganun lang? Puputulin ko ang ugnayan ng pamilya sa'yo. Pupulitin ko ang lahat ng ugnayan sa'yo. Anong problema? Natatakot ka na? Kaya magmadali ka at humingi ng tawad? Huling tanong ko na ito sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong putulin ang ugnayan ng pamilya? Huling hihilingin ko sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong putulin ang ugnayan ng pamilya? Pinuputol ko na ang ugnayan natin. Tapos, gusto mo ng kapatawaran namin? Simple lang. Una, ibalik mo ang aming paninirahan. Kumuha ka ng triple S tier contract para sa amin. Saka kami magpapatawad. Sige. Gusto mong maghiwalay? Sang-ayon ako. Sang-ayon ka! Ang kapal ng mukha mo! Makinig ka! Kapag pinuputol ko ang ugnayan natin, mawawalan ka ng isang kapatid na babae. 10 taon tayong magkasama. Wala ka bang nararamdaman? May konsensya ka ba? Walang konsensya? Ako ang nagtaguyod sa inyo sa loob ng 10 taon. 10 taon. Ikaw, para sa kanya, pinagbenta mo ako ng kotse, ng bahay, at pinagmukha mo pa akong nagmakaawa. Pinagbantayan mo pa akong putulin ang ugnayan natin. Ikaw ang walang puso. Ako ang walang konsensya? Pumayag nga akong pakasalan ka? Ano pa bang gusto mo sa akin? Di ba pwedeng maging mapagbigay ka na lang at tulungan si Tyler? Paano naging ganito ka walang puso ang isang tao? Kailan ko sinabing pakakasalan kita? Palagi na lang kayong nagpipilit nito sa akin. Palagi ko kayong itinuring na tunay na kapatid na babae. Pero ikaw, gusto mo akong pakasalan. Di ba kakaiba yon? At saka, kahit ibenta ko ang bahay ko para matulungan si Tyler sa kanyang debut, pera lang yon. Sa isip ninyo, ang dignidad ni Tyler ay bagay na mabibili at mapapakialaman? Tumahimik ka, Arturo. Sinusubukan lang akong protektahan ng mga kapatid ko. Yun lang ang dahilan. Walang kwenta ang dignidad ko. Kung iniisip mong binababi nila ako at naiinggit ka,
Pasensya na. Hayaan mo na lang sila. Arturo, tingnan mo kung gaano kaunawain si Tyler. Hindi ba pwedeng kalimutan mo na lang yon? Kalimutan? Lahat yon para sa kanyang kaawa-awang maliit na dignidad. Sa nakaraang buhay ko, kinuha ng mga walang utang na loob na to ang buhay ko. Arturo, tama na yun. Anong nakaraang buhay? Ngayong buhay, kahit ilagay muna natin sa tabi ang ating mga problema, wala ka bang responsibilidad? Hindi ka ba pwedeng maging mas mapagpatawad? Kailangan ko bang putulin din ang ugnayan ng pamilya sa'yo? Problema? Responsibilidad? Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang masyadong magmalasakit sa'yo. Pinabayaan kang magwala. Chloe, gusto mo rin bang putulin ang ugnayan ng pamilya? Tinatanggap ko. Tinatanggap mo? Baliw ka. Ganap na baliw. Makinig ka, Arturo. Pareho kaming ni Harper na puputulin ang ugnayan ng pamilya sa'yo. Wala na ang mga magulang mo. Hindi ba dapat mas pahalagahan mo ang ugnayan ng pamilya? Paano mo lang yan tatanggapin? Chloe, sige na. Matagal nang nawala ng magulang si Arturo. Mahirap din ang buhay niya. Siguro akala niya nagbobola ka lang, na hindi mo talaga puputulin ang ugnayan ng pamilya sa kanya. Kaya nga, sobrang matigas ang ulo niya. Siguro dapat humingi na lang ako ng tawad kay Arturo. Arturo Sterling, hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin ni Tyler. Tingnan mo ang sarili mo, ang babaw mo. Para ka pa bang kapatid? Humiling ka ng tawad sa amin ngayon din. Kung hindi, talagang puputulin na namin ang ugnayan sa iyo. Arturo, tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, sasabihin ko sa lahat na pinuputol ko ang ugnayan ng pamilya sa'yo, gumuguhit ng linya, at sisirain ang reputasyon mo. Mawawala sa iyo ang ugnayan ng pamilya nating magpakailanman. Pagdating ng panahon, kahit lumuhod ka pa sa harap ko, huli na ang lahat. Huli na. Sira ang reputasyon. Gumuhit ng linya. Paulit-ulit kang nangangaral tungkol sa pamilya. Pero palagi mo itong ginagamit na panakot. Sinusubukan mong pilitin akong sumuko. Sinusubukan mong paluhurin ako at pahingiin ng tawad. Hindi mo ba nakikita kung gaano katawa-tawa iyon? Tama na, Arturo. Ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa ay dahil makasarili ka. Wala kang alam kung gaano kahalaga ang pamilya. Kung magpapatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, guguhitan din kita ng linya at puputulin ang ugnayan ng pamilya. Na-activate ang sistemang walang puso, na diskubring pagkakataon, upang tuluyang gumuhit ng linya. Sa mga walang utang na loob, host, kumpletuhin agad ang gawain, upang makuha ang gantimpala. Perpekto ang sistemang walang puso. Sa nakaraang buhay ko, may puso ako at namatay ng malungkot. Sa buhay na ito, ang pagiging walang puso ang nagdudulot sa akin ng gantimpala. Mukhang ito ang talagang nakalaan. Arturo, ano ang ibinubulong mo? Kaming tatlo ay puputulin ang ugnayan ng pamilya sa iyo. Natatakot ka na ngayon, ano? Ha! 3 biyaya ng sabay-sabay. So gusto ninyong lahat na puputulin ang ugnayan ng pamilya sa akin, ha? Deal! Tinatanggap ko. Lahat iyon. Ano? Sandali, ano? Pumayag siya? Seryoso? Pumayag siya? Naputulin ang ugnayan ng pamilya sa aming tatlo? Oo, pumayag siya. Si Arturo talaga, may lakas ng loob na pumayag. Naputulin ang ugnayan ng pamilya sa mga babaeng ito. Buisit. Akala ko mas mahalaga kay Arturo ang pamilya kaysa sa lahat. Pumayag ka. Sumang-ayon ka talaga. Arturo, wala ka na bang talagang pakialam sa amin? Matapos kaming palayawin ng ilang taon, pakitang tao lang ba lahat iyon? Arturo, ayaw kong maniwala na ganito ka kawalang puso. Harper, huwag kang magalit ng ganyan. Ilang taon na kayong inalagaan ni Arturo. Alam niya na hindi mo talaga itutuloy ang pagputol ng ugnayan. Tingin niyo, bakit hindi na lang tayo humingi ng tawad kay Arturo? Humingi ng tawad? Bakit ba ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Arturo, akala mo hindi ako mabubuhay nang wala ka? Hayaan mong linawin ko. Sikat na babaeng streamer na ako ngayon. Kahit wala ka, magiging maayos ang lahat. Pinagbibigyan pa kita sa pagbibigay sa'yo ng pagkakataong ito. Ikaw ang humingi ng tawad sa akin, ngayon din! Magiging maayos ka lang? Di sige, umalis ka. Bakit ka nag-aalok pa ng pagkakataon sa akin? Takot ka ba o ano? Tinutulungan kita dito, para sa ikabubuti mo. Para malaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Pamilya? Oh, ano ba yan Arturo? Gusto ko lang maging isang nangungunang streamer, kaya ibigay mo na lang ang kabayaran ng mga magulang mo. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin ang aking kalayaan. Hayaan mong bawiin ko ang aking paninirahan. Ang mawawala sa'yo ay isang bahay na nagkakahalaga ng 7 milyong dolyar, pero ang perang yon ay pwedeng magsimula ng karera ni Tyler. Ang mawawala sa kanya ay ang kanyang dignidad. Yan ang klase ng pamilya na ayaw ko. Harper, gusto mong putulin ang ugnayan ng pamilya sa akin? Yan ba? Sige, kunin mo. Ako ay nagpapahayag na mula ngayon, ako at si Harper ay magpuputol ng ugnayan ng magkakapatid at magpuputol ng ugnayan ng pag-aampon. Mula ngayon, puputulin natin ang lahat ng ugnayan at wala nang kinalaman sa isa't isa. Ano? Talagang puputulin mo ang ugnayan ng pamilya natin? Ano?
Hindi ba ito mismo ang gusto mo? Gusto mo ng kalayaan? Kanselahin ang iyong paninirahan at putulin ang ugnayan ng pamilya. Binigyan kita ng lahat ng hiniling mo. Ngayon, umalis ka na. Umalis? Ako ang sinasabihan mong umalis? Pinalaki mo ako sa loob ng 10 taon, at sinobrahan mo ako sa loob ng 10 taon. At ngayon, sasabihin mong umalis ako? Paano ka naging ganoon kawalang puso? Ako ang walang puso? Kung ikukumpara sa inyo, malayo pa ako. Arturo, tama na. Anong karapatan mong tawagin kaming walang puso? Nakatira kami sa'yo sa loob ng maraming taon. Binigyan mo kami ng kahit anong hingin namin. At ngayon, tinutulungan lang namin si Tyler na makakuha ng kaunting bagay. At may lakas ka ng loob na kausapin kami ng ganito? Paano ka naging ganoon kasakim? Ako ang sakim? Gusto kong maging mga awit. Ang dami mong pera. Ano naman ang masama kung gagastusan mo ako? At hindi mo man lang matugunan ang isang kahilingang ito. Bakit mo gagamitin ang iyong paninirahan para hadlangan ang aking kalayaan? Tama na. Ngayon, ginagamit mo pa ang paninirahan para takutin kami. Pinalaki mo lang kami. Anong karapatan mong hadlangan ang aming kalayaan? Masyado akong mapagbigay. Kaya binigyan ko kayo ng lahat ng pinakamagandang pagmamahal na meron ako. Saka ko lang nakita kung sino talaga kayong tatlo. Chloe, hindi mo rin ba gustong putulin ang ugnayan ng pamilya natin? Sige, gawin mo. Ikaw, putulin ang ugnayan ng pamilya. Ikaw pa ang may ganang pag-usapan sa akin ang pagputol ng ugnayan ng pamilya? Akala mo ba natatakot ako? Mula ngayon, ako ay magiging isang sumisikat na A-list na mang-aawit. Ngayong wala ka nang pumipigil sa akin. Lalo lang akong aangat. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pagkakataon? Hindi ko kailangan ng pagkakataon mo. Zakwel, 7, Tati, 7, 7, 7. Hayaan mong linawin ko. Simula ngayon, pinuputol ko ang ugnayan ng magkakapatid kay Chloe. Pinuputol ko ang ugnayan ng pag-aampon. Mula ngayon, pinuputol natin ang lahat ng ugnayan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Masaya ka na? Ikaw talaga. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Paano mo nagawang putulin ng ganun-ganun lang ang ugnayan ng pamilya natin? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Sa ngayon, tayo ay wala na sa isa't isa. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala na ako ang bitag sa iyong kalayaan. Hindi ba't masaya ka na? Kasalanan ko? Ikaw pa ang nagsasabing kasalanan ko ito? Arturo, saan ka ba humuhugot ng lakas ng loob? Ang magkakapatid na babae ay gumawa ng lahat ng ito para magising ka sa katotohanan, para maramdaman muli ang init ng pamilya. Paano mo nasabi iyan? Tama na Arturo. Ginawa namin ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Paano ka naging ganito kawalang utang na loob? Ginamit pa namin ang pagputol ng ugnayan ng pamilya para babalaan ka. Bakit hindi mo na lang ibaba ang iyong pride at umurong? Paano ka naging ganito ka makasarili? Umusog ka. Bakit ako? Gusto mong malaman kung bakit? Sinubukan kong palakihin kayo, mga walang utang na loob na magkakapatid na babae, at ganito ang gaganti ninyo sa akin? O dahil ba ito kay Tyler, sa lahat ng manipulatibong matatamis niyang salita? Sinta! Tinawag mo ba kaming tatlo na Sinta? Tinawag mo pang Sinta si Tyler? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, paano mo nasabi iyon? Ano? Mali ba ako? Pinalaki ko kayo sa loob ng 10 taon. At dahil lang sa ilang salita mula sa kanya, gusto ninyong putulin ang ugnayan ng pamilya sa akin. Kung hindi kayo mga Sinta, ano kayo? CJ, Arturo. Pasensya ka na. Tinawag mo akong Sinta. Tatanggapin ko iyon. Pero ang mga kapatid kong babae ay ginawa ang lahat ng ito para sa kapakanan mo. Claire. Ikaw na lang ang natitirang pamilya ni Arturo ngayon. Pakiusap, huwag mong putulin ang ugnayan ng pamilya sa kanya. Kung puputulin mo ang ugnayan ng pamilya sa kanya, natatakot akong hindi niya kakayanin. Tingnan mo si Tyler Arturo. Kahit ngayon, si Tyler ay nag-aalala pa rin sa iyo. Paano ka naging ganoon kawalang utang na loob? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ako na ang huling miyembro ng pamilya mo ngayon. Huwag mo akong pilitin na putulin din ang ugnayan ng pamilya sa iyo. Sige, gawin mo. Sige na, gawin mo. Hamon ko sa'yo. Ako, si Arturo Sterling. Mula sa araw na ito, Tama na Arturo, tama na. Mag-isip ka muna ng 2 beses tungkol dito. Sumisikat na A-list na actress na ako ngayon. Alam mo ba, ang pagkakaroon ng kapatid na tulad ko, dapat ay karangalan para sa'yo. At gusto mo talagang putulin ang ugnayan ng pamilya sa akin? karangalan? Makinig ka. Wala akong pakialam sa sinasabi mong karangalan. Ako, si Arturo Sterling. Mula sa araw na ito, puputulin ko ang lahat ng ugnayan nating magkapatid kay Claire at puputulin ang lahat ng ugnayang ampon. At mula ngayon, wala na tayong koneksyon at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ikaw, gusto mo rin talagang putulin ang ugnayan sa akin? Oo, tama. Lubusan na kitang tatalikuran. Putulin ang lahat ng ugnayan. Wala nang kinalaman sa isa't isa. At Lubusang pagtalikod? Arturo, lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti mo. Upang ipakita sa iyo ang halaga ng ugnayan ng pamilya. Paano ka napakatigas ang ulo? Ano ba talaga ang nagpalamig at nagpawalang puso sa iyo? Ano ba ang nagdala sa atin?
sa puntong ito. Para sa ikabubuti ko, Claire, kausapin mo ang sarili mong konsensya. Sa totoo lang, kalimutan mo na. Wala ka namang konsensya, di ba? Isipin mo lang, ano bang nagawa mo para sa akin, ha? Itinuring mo ba akong pamilya? Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Hindi ba't kasalanan mo rin ang lahat? Ang pangarap ko ay maging isang bituin. Para sa pangarap ko, walang kuwenta ang pagbebenta ng bahay. Makinig ka, kung sasabihin mong hindi, ipapaalis ko ang aking paninirahan. Tama na yan, Arturo. Kaya nga ginawa namin ang lahat ng ito. Dahil sobrang makasarili ka. Wala kang alam kung gaano kahalaga ang ugnayan ng pamilya. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ginawa namin. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, guguhitan ko rin ang linyang pagitan natin. Putulin ang ugnayan ng pamilya sa iyo. Pwede kayang, talaga bang dahil sa amin? Hindi namin binigyan si Arturo ng init ng isang pamilya. Kaya ba siya naging napakalamig at walang puso? Umabot na sa ganito ang mga bagay. Talaga bang kasalanan namin? Posible kaya na talagang kasalanan natin? Hindi natin binigyan si Arturo ng init ng isang tunay na pamilya. Kaya siya naging napakalamig at walang puso? Kaya ba umabot sa ganito? Talaga bang kasalanan natin? Tigil na, Chloe. Ano bang mali ang ginawa natin? Sa tingin mo wala siyang anumang pananagutan? Arturo, naiintindihan ko. Naghihintay ka lang na mawalan kami ng lahat para lumuhod kami sa iyo. Tama ba? Paano ka naging ganito kasakim? Oo, tama ka. Wala akong gustong makita kundi ang lumuhod kayo sa harap ko. Napagsisihan ninyo ang lahat. Ikaw, panaginip mo lang yan. Buwisit, tingnan mo ang gulo na narito tayo. Ang babaeng ito ay matigas pa rin ang ulo. Kung wala ang paninirahan sa liwanag, ano pa ba ang silbi ninyong lahat? Chloe, huwag kang magalit. Talagang wala na tayong ibang paraan. Si Arturo ay talagang galit na galit. Paano kung tayo na lang ang mag-sorry sa kanya? Mag-sorry? Bakit pa tayo dapat humingi ng tawad? Siya ang may kasalanan. Nawala na ang paninirahan sa liwanag ninyong lahat. Kayo nga, wala na akong tagapanagot. Maaalis din ako. Para sa akin. Humingi ka na lang ng tawad sa kanya ngayon. Please, gawin mo ito para sa akin. Pwede ba humingi ng tawad sa kanya? Sige, dahil sa'yo, hihingi ako ng tawad sa kanya. Arturo, alam ko ginawa mo ang lahat ng ito dahil mainggitin ka at binibigyan namin ng atensyon si Tyler. O kaya naman, gusto mo kaming sumuko. Sige, hihingi ako ng tawad. Pasensya na. Ayan, masaya ka na? Tama. Arturo, mali kami. Ngayon, maaari mo na bang ibalik ang aming paninirahan? Arturo, humihingi ako ng tawad. Pasensya na. Ako ang nag-ubos ng pagmamahal ng aming magkakapatid na babae. Pakiusap, patawarin mo na ako, okay? Hindi. Arturo, ano ang ibig mong sabihin? Humingi na kami ng tawad sa'yo. Ano ba ang nilalaro mo? Bilisan mo at ibalik na ang aming paninirahan sa liwanag agad. Pasensya na, pero hindi ko tinatanggap ang inyong paghingi ng tawad. Hindi mo tinatanggap. Ano ang karapatan mo para di ito tanggapin? Humingi na kami ng tawad sa'yo. Bakit di mo kami patawarin? Bakit di mo kami tulungan? Paano ka naging ganun kawalang puso? Walang puso ako. Tama, kaya ganoon na lang ang gagawin ko. Chloe, bakit ko pa kayo tutulungan? Ginastos ninyo ang pera ko at ipinagbili ang mga bahay ko. At hanggang ngayon, kayang-kaya pa rin ninyong sisihin AKO? At ako pa ang kuripot. Tama na, Arturo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ganito na talaga ang buhay. Iyan ang buhay natin. 10 taon mo kaming inalagaan. 10 taon mo kaming minahal. Ano naman kung ginastos namin ang pera mo at ipinagbili ang ilang bahay? Bakit ang kuripot-kuripot mo? Eksakto! Arturo, ganito lang talaga kami. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo at itanong kung maayos ka bang nag-alaga sa amin? O isipin mo kung ano ba talaga ang gusto namin? Napakasakim mo. Tama, oo, dapat nga akong nagmuni-muni. Dapat matagal na akong nagmuni-muni kung bakit hindi ko agad nakita kung sino talaga kayong mga tao. Sinta, hanggang ngayon, Sinta pa rin ang tawag mo sa amin. Halatang halata na naiinggit ka lang dahil minamahal namin si Tyler. Ang iyong maliit na inggit ang dahilan kung bakit tayo napunta dito. Eksakto! 10 taon mo kaming sinuportahan. Marami kang natulong. Kaya ano naman ang problema sa pagkuha ng paninirahan sa liwanag para sa amin? Dapat tulungan mo kami. Makinig ka. Kung hindi ka magsusorry sa amin ngayon din, hinding-hindi ka namin patatawarin. Walang kapatawaran? Kung gayon, umalis kayo. Ano to? Ayaw ninyong umalis? Sige, Arturo, pagsisisihan mo ito. Tara na. Hindi kayo pwedeng umalis. Wala na kayong paninirahan sa liwanag. Ano na ang silbi ninyo ngayon? Tyler, paano mo nagawa ito? Tyler, ano ba? Tyler, naipakita mo ang tunay mong nararamdaman, di ba? Tama ba ako? Nakikita mo yung tatlo? Ngayong nawalan na sila ng paninirahan sa liwanag, mapapaalis sila. Natatakot kang mapatalsik ka rin. Natatakot kang magdusa kasama nila. Arturo, tama na Arturo. Sa tingin mo, kahalintulad mo si Tyler? Si Arturo, ang pinakamamahal namin. Nag-aalala lang siya sa amin. Ganoon lang. Tama ka.
Mga kapatid, Pasensya na. Natatakot lang ako. Na pagkatapos ninyong mawalan ng paninirahan sa liwanag, hindi mo na muling makikita si Arturo, na masasaktan ang inyong mga puso. Iyon lang ang dahilan kung bakit ko nasabi iyon. Pasensya na talaga. Kita mo? Arturo, tingnan mo ito. Ito ang dahilan kung bakit namin hinahangaan si Tyler. Ikaw at si Tyler, hindi kayo magkatulad. Sinusubukan mong maglagay ng agwat sa pagitan namin at ni Tyler? Hayaan mong linawin ko. Walang paraan. Inalis mo ang aming paninirahan at pinutol ang ugnayan ng pamilya sa amin. Ikaw ang lugi. Gusto mong iwan namin si Tyler para lang mapasaya ka? Hindi mangyayari yon. Aba. Talagang iba kayo ha. Susunod lang kayo sa lahat ng sabihin niya. Hilingin ko na lang na. Yung gwapong yon, at kayong mga pokpok, magtagal kayong magkasama habang buhay. Pokpok? Anong lakas ng loob mong tawagin kami niyan? May mali ba sa sinabi ko? Para sa kanya, ipagpapalit mo pa ang paninirahan mo sa lungsod ng liwanag. Kung hindi kayo mga pokpok, sino pa? Tama na, Arturo. Sobrang nabigo ako sa'yo. Ganito ka ba ba ang gagawin mo para lang mapasunod kami sa pamamagitan ng paninirang puri kay Tyler? Ngayon, hindi na kami muling magpapatawad sa'yo. Hihintayin naming magmakaawa kang bumalik. Umalis na tayo. Binabati kita, host. Nawasak ang relasyon ng pamilya sa Sinta. Nasira ang kanilang pananaw sa mundo. Nakatanim na ang hindi maipaliwanag na pagsisisi. Nakuha ang pag-usad ng muling pagsilang, 15%. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 60%. Nakuha ang gantimpala, ang pagkakakilanlan ng CEO ng media ng Mingas. Magpatuloy sa pagiging walang puso. Host, pagsisihan ito ng Sinta. Hoy, Chloe, anong dahilan kung bakit mo kami pinaalis? Sumobra na naman si Arturo ngayon. Bakit hindi na lang natin pilitin siyang humingi ng tawad sa akin? Seryoso, Chloe? 10 taon na tayong inaalagaan ni Arturo. Binigyan niya tayo ng lahat ng gusto natin. Paano siya naglakas loob na tanggihan ang ating paninirahan sa liwanag? Imposible. Tatanungin ko siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Umupo ka nga. Hindi mo ba nakita ang mukha ni Arturo kanina? Paano pa siya hihingi ng tawad sa atin? Kung patuloy tayong mag-iingay, tayo lang ang mapapahiya sa huli. Pero, hindi naman natin siya pwedeng hayaan lang. Sa harap ng lahat ng mga tao, naglakas loob pa siyang magsalita tungkol sa paghihiwalay ng pamilya. Gaano ba siya kasakim? Mga kapatid, tigilan nyo na ang pagtatalo. Sa tingin ko, ganyan ang ugali ni Arturo dahil ninakaw ko ang pagmamahal na para sana sa kanya. Siguro, ako na lang ang humingi ng tawad sa kanya. Basta't kayo ay maayos, walang hindi ko gagawin. Ano ba ang sinasabi mo, Tyler? Walang paraan na hahayaan naming humingi ka ng tawad kay Arturo. Sa aming mga puso, mas mahalaga ka sa amin kaysa sa kanya. Kung gayon, paano naman ang paninirahan sa liwanag ninyo? Huminahon ka, Tyler. Malaki na ang narating natin sa lungsod ng liwanag. Naalala mo? Ako ay isang sikat na babaeng streamer. Kukunin ko lang ang phone ko at magla-live na ako ngayon din. Ilantad kung sino talaga si Arturo para malaman niyang galit na galit tayo. Eksakto. Kung alam lang ni Arturo na galit tayo, luluhod yan at hihingi ng tawad sa atin. Pagkatapos, kailangan niyang ilipat ang paninirahan natin sa liwanag sa pangalan niya. Pagkatapos noon, ipagbibili natin ang bahay niya para matulungan si Tyler sa kanyang debut. Bakit na ba ng account ko? Hindi ba't ikaw ang nangungunang streamer sa platform? Paano na ba ng account mo? May mali, di ba? Imposible. Account ko. To. Sigurado ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Na ba ng account ko? Hindi na nga ako makapag-live. Paano ko ngayon ilalantad si Arturo? At mapapasorry siya sa akin. Harper, paano kung si Arturo ang nasa likod nito? Eksakto. Iyan nga mismo. Sinusubukan niyang putulin lahat ng aming mga ruta ng pagtakas. Gusto niyang bumalik tayo sa kanya ng nakapagapang. At saka iwanan lang si Tyler. Lumampas na siya ng sobra. Harper, pasensya na. Kasalanan ko itong lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana napalayas. Baka, dapat humingi ako ng tawad sa kanya para patawarin kanya. Tyler, masyado kang mabait. Kaya nga patuloy na umaabuso si Arturo. Eksakto. Si Arturo ay isang bully na nang aapi ng mahihina. Ibebenta niya ang bahay para sa atin. Gagamitin pa ang kanyang kabayaran. Pero pagdating kay Tyler, bigla siyang puno ng dahilan. Sa tingin ko, tinitingnan lang niya si Tyler bilang madaling target. Ginagamit niya si Tyler para ipakita sa atin kung sino ang boss. Okay lang, Tyler. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Itong si Arturo, akala niya makakalusot siya sa kahit ano. Kahit anong mangyari, sikat na babaeng streamer pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Magpahinga muna tayo ngayong araw. Bukas, pupunta ako sa kumpanya at hihingi ng mga sagot. Hello, police! Pulis? Pulis? Anong ginagawa ng mga pulis dito? Ano ang ginagawa nila? Ano pa ba? Siguro hindi tayo mahanap ni Arturo. Nagpanik na siya. Eksakto.
Dapat alam niyang galit tayo. Pinadala niya ang mga pulis para makiusap na bumalik tayo. Akala niya, sa paggawa nito, mapapatawad na lang natin siya. Panaginip lang niya yon. Tama na. Sa totoo lang, kasalanan ko itong lahat. Sana lang ang ating pamilya ay maging masaya muli nang magkakasama. Nakikita mo? Nakikita mo kung gaano kaunawain si Tyler? Hindi tulad ni Arturo. Napakapeti niya. Sige na nga, para kay Tyler, bibigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Kung taos puso siyang humingi ng tawad sa atin, saka tayo babalik. Posible naman yon. Hoy, pulis! Buksan mo ang pinto! Ngayon din, o pipilitin kong buksan ito. Nasaan si Arturo? Hindi ba siya kasama ninyo para humingi ng tawad ng personal? Nasaan siya? Arturo? Oo, hindi ba kayo pinadala ni Arturo para hanapin kami? Nasaan siya? Kung hindi siya dumating para humingi ng tawad ng personal, hindi namin siya patatawarin. Tama. Sabihin mo kay Arturo, kung gusto niya ng aming kapatawaran, dapat magpakita siya ng tunay na sinseridad. Dapat lumuhod siya at humingi ng tawad sa amin ng personal. Paumanhin, Ginang. Wala kaming kilalang Arturo. Ayon sa mga regulasyon sa pamamahala ng liwanag, wala kayong karapatang tumira dito. Lumayas kayo. Agad-agad. Hindi ba si Arturo ang nagpadala sa iyo rito upang sunduin kami? Bakit sa tingin mo basta-basta ka na lang makakapagpalayas sa amin? Sabi ko na sa iyo, wala akong kilalang Arturo. Nandito ako dahil may nakita akong mga trespasser sa property. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Ayon sa mga regulasyon sa pamamahala ng liwanag, wala kayong karapatang manatili dito. Ngayon, kailangan ninyong umalis kaagad. Ituring ninyo ito bilang pangalawang babala sa inyo. Babala? May kapal pa ng mukha silang babalaan kami? Sino ka ba para utusan kaming umalis? Naiintindihan ko na. Si Arturo ang nagpadala sa iyo para takutin kami, para pilitin kaming humingi ng tawad sa kanya. Tama ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hinding-hindi mangyayari iyon. Legal naming inuupahan ang lugar na ito. Kaya bakit naman kami dapat umalis? Sinasindak mo kami? Bumalik ka at sabihin mo sa kanya hindi uubra ang pananakot niya. Kung gusto niya ng kapatawaran, dapat siya mismo ang pumunta rito at lumuhod para humingi ng tawad. Wala akong kilalang Arturo Sterling. Ngayon, lumabas kayo. Kaagad. Ito na, ang ikatlo at huling babala ninyo. Kung ayaw ninyong sumunod, pipilitin kong paalisin kayo. Gusto mo ng dahas? Parang seryoso ka. Sige nga, subukan mo kaming pilitin ngayon. Tama. Ako? Sikat na aktres na ako ngayon. Ang kapatid kong si Harper ay isang nangungunang streamer. Ipuin mo lang kami at isiwalat ko kayo online. Chloe, tama na. Tumigil ka na. Pulis, may pagkakamali ba rito? Claire, anong pagkakamali? Huwag mong ipagtanggol si Arturo. Halika na. Di ba gagamit ka ng dahas? Sige, gawin mo. Bitawan mo ako. Bitawan ng kapatid ko. Ano ba talaga ang ibinigay sa'yo ni Arturo para gawin mo ito? Akala mo di kita ire-report? Sabi ko, di ko kilala si Arturo. Bawat kilos ko ay nire-record. Kung may reklamo kayo, pwede kayong magsumbong anumang oras. Magsumbong? Teka, talagang hindi siya pinadala ni Arturo? Pulis, may mali talaga rito. Hindi sinasadya ng kapatid ko yon, panunumpa ko. Pwede bang pakawalan mo siya? Ma'am, makipagtulungan po kayo sa akin. Kung mauulit pa yan, magkakaroon ng mas malubhang aksyon. Naiintindihan ko. Buisit, kasalanan ito lahat ni Arturo. Kung hindi, bakit ako mapapahiya ng ganito? Tama na, tumahimik ka. Pulis, kailangang may mali. Inuupahan lang namin ang lugar na ito. Paano naman kaming walang karapatang manirahan dito? Ayon sa mga regulasyon sa pamamahala ng liwanag, ito ay pansamantalang lugar ng pahinga para sa mga residente ng liwanag. Ipinapakita ng sistema na kayo ay naglalabag sa batas ng pagpasok, kaya kailangan ninyong umalis. Mga mamamayan ng liwanag. Ay, oo nga. Kami ay mga mamamayan ng liwanag. Kita mo, pulis? Mali talaga ito. Ayon sa sistema, ang inyong paninirahan sa liwanag ay kinansela na. Lahat ng benepisyo sa kapakanan ay natapos na simula ngayon. Kaya wala na kayong karapatang manirahan dito. Mangyaring umalis na kaagad. Ano? Ano? Chloe, hindi mo ba naaalala? Binawi na ni Arturo ang iyong paninirahan. Wala na kayong paninirahan sa liwanag. Kainis siya. Lahat ito ay gawa ni Arturo. Paano siya naging ganito kalupit? Harper, huwag kang magalit. Sa totoo lang, okay lang sa akin ang kaunting hirap. Pero hindi ko lang matanggap na nakikita kitang lahat na walang matitirhan. Paano kung ganito? Humihingi ako ng tawad kay Arturo para patawarin niya kayo. Tama na. Anong dapat ikahiya? Ginawa lang ito ni Arturo para pilitin tayong aminin na tayo ang mali. Hindi tayo susuko kailanman. Ngayon,
Ang unang sumuko ang talo habang buhay. Eksakto. Hindi niya tayo pakakasalan ngayon. At binawi pa niya ang ating paninirahan. Natatakot lang siya na patuloy nating lulubain si Tyler. Yun lang. Well, hindi ko siya pagbibigyan. Tama na. Tumigil na kayong mag-away. Pulis, totoo na wala kaming paninirahan sa liwanag. Pero wala kaming ibang mapupuntahan. Pwede bang dito muna kami tumira? Ang mga residenteng walang paninirahan sa liwanag na gustong manirahan dito ay kailangang magbayad ng bayad sa paninirahan. Bakit hindi mo sinabi agad? Baka wala akong ibang marami. Pero pera? Marami akong pera. Kulang ang balanse. Paano nangyari yon? Imposible! Si Arturo ang nagbigay sa akin ng card na ito. Sabi niya, walang limitasyong credit ito. Paano pwedeng kulang ang pondo? Si Arturo rin ang nagbigay sa iyo nito. Subukan mo yung akin. Kulang ang pondo. Chloe, yung card mo? Bilis, subukan mo yung sayo. Kulang ang pondo. Kulang din ang pondo sa akin. Ma'am, nagsasagawa ako ng aking opisyal na tungkulin. Kung patuloy kayong mag-iistorbo sa akin ng ganito, ipapaalis ko kayo ng sapilitan. Itong card na ito, si Arturo rin ang nagbigay nito sa iyo? Oo, sabi rin niya. Pwedeng-pwede akong gumastos ng gusto ko. Paano pwedeng kulang ito? Sira ba ang machine nyo? O ano? Chloe, baka may problema sa card mo? Problema sa card? Galit na galit si Arturo ngayon. Talagang hindi niya kayo pababayaan ng kahit anong paraan. Siguro, ipininid niya ang lahat ng card nyo. Siguro, dapat akong humingi ng tawad kay Arturo. Ano? Tama, gawa ito ni Arturo. Ipininid niya ang lahat ng card natin. Gusto talaga niyang humingi tayo ng tawad ngayon. Gusto niyang aminin nating nagkamali tayo. Ang ibig mong sabihin, kailangan ba talaga nating humingi ng tawad kay Arturo? Nagbibiro ka lang, di ba? Talagang kailangan pa naming humingi ng tawad kay Arturo? Imposible. Walang pagkakataon. Anong karapatan niya para humingi ng tawad? Ilang taon lang naman niya tayo pinalaki. Hindi naman ganun kasama ang ginawa natin. Binenta lang naman natin ang bahay niya. Sinusubukan lang nating tulungan si Tyler. At ngayon, humihingi siya ng tawad? Sa ibabaw ng bangkay ko. Harper, tigil na. Wala na tayong pera. At wala tayong paninirahan sa liwanag. Kung mananatili tayo rito, hindi na nila kailangan pa tayong paalisin. Kusa na tayong aalis. Alam kong mahal ninyo ako, pero hindi ko kayang manood lang habang kayong lahat nahihirapan dahil sa akin. Tingnan ninyo. Siguro, ako na lang ang dapat humingi ng tawad kay Arturo. Hindi, Tyler. Hindi ka hihingi ng tawad kay Arturo. Siya ang may utang sa iyo. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ng iyong mga kapatid na babae. Pulis, ito ang sitwasyon. Nagkaroon lang ng kaunting away ang aming pamilya. Nakikita mo? Wala kaming paninirahan sa liwanag sa ngayon. Pero ang aming paninirahan at mga bank card ay maibabalik sa ilang araw. Wala kaming mapupuntahan. Pwede bang pansamantala muna kaming manatili? Pasensya na, sinusunod ko lang ang patakaran. Kung wala kayong paninirahan sa liwanag o ang bayad sa tirahan, kailangan ko kayong paalisin. Ngayon na. At saka, ayon sa sistema, hindi pa kayo nakakakuha ng pansamantalang pahintulot sa liwanag. Mangyaring mag-apply kayo agad. Kung hindi, paaalisin pa rin kayo pagkatapos ng 7 araw. Paalisin? Paalisin? Narinig na namin noong una. Tumigil ka na, pwede ba? Paalisin kami? Pinapalayas nyo kami? Narinig na namin? Nakakainis talaga. Hindi ako naniniwala. Titigil lang ba talaga si Arturo doon? At panonoorin kaming umalis sa lungsod ng liwanag? Mabuti. Ayoko nang manatili sa lungkot na lugar na ito. Tara na. Pumunta tayo sa kumpanya ng streaming ko. Tatanungin ko sila kung bakit nila binan ang account ko. Isa akong nangungunang streamer. Kung hindi sila hihingi ng tawad sa akin, sisiguraduhin kong makukuha natin ang paninirahan sa liwanag, walang tanong-tanong. Eksakto. Sinusubukan lang niya kaming pilitin na humingi ng tawad sa kanya, di ba? Well, hindi siya magkakagusto. Tara na. Sistema, walang puso. Binabati kita, host, sa pagputol ng ugnayang pamilya sa mga walang utang na loob. Nasira na ang pananaw nila sa mundo. Puno sila ng hindi maipaliwanag na pagsisisi. Ang pag-usad ng muling pagsilang ay tumaas ng 15%. Kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang, 60%. Nakuha ang gantimpala, pagkakakilanlan bilang CEO ng media ng Ningges. Mangyaring patuloy na maging walang puso, host, pagsisihan ng mga walang utang na loob ang lahat. May puso. Walang puso. Sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng puso at kaluluwa ko.
at pinatay mo ako dahil doon. Hapo, 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 hapo. Arturo. Pumayag na akong maging asawa mo. Bakit kailangan pang tawagin sina Harper at Chloe pabalik at masaktan si Tyler? Hindi yon ang nangyari. Tinawag ko kayong lahat pabalik para ibigay sa inyo ang inyong paninirahan. Tama na yan. Ngayon, ginagamit mo ang aming paninirahan laban sa amin? Pinalaki mo lang kami. Yun lang. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang pigilan ang aming kalayaan? Ang nawala lang sa'yo ay isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Pero sa paggamit ng pera mo para sa debut ni Tyler, ang nawala sa kanya ay ang kanyang dignidad. Sa pagkakataong ito, ako ay walang puso at ako'y ginagantimpalaan dahil doon. Kahit ang langit ayaw na tumingin, kayong mga sinta. Ginoong Santiago, may problema tayo. May naninirang puri sa labas. Arturo, lumabas ka rito ngayon din. Tabi, ako ang isa't nag-iisang sikat na babaeng streamer sa kumpanyang ito. Bulag ka ba? Pasensya na po, Binibini. Binibini? Sino ang tinatawag mong binibini? Ikaw ang binibini dito. Pasensya na po, Ginang. May appointment po ba kayo? Appointment? Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti kung sino ako. Hindi mo ba alam na ako ang sikat na babaeng streamer dito? Bakit kailangan ko ng appointment? Ginang, hindi namin mahanap ang anumang record tungkol sa inyo. At mukhang wala pa nga kayong paninirahan sa liwanag. Kaya kailangan ninyo ng appointment para makapasok. Hindi ninyo mahanap ang impormasyon ko? Paano nangyari yon? Harper, kumalma ka lang. Malamang nagkamali lang sila. Maghintay lang tayo sandali. Eksakto. Kailangan ninyong mag-check ulit. Ngayon din. Talagang pagkakamali yan. Si Harper ay talagang isang streamer sa kumpanya ninyo. Paano ninyo hindi mahanap ang impormasyon niya? Eksakto! Mas mabuting mag-check ulit kayo at gawin ninyo ng tama. Talagang pagkakamali ito. Kung guguluhin ninyo ako, ililipat ko na lang ang streaming ko sa ibang kumpanya. At kapag ginawa ko yon, kayo ang magsisisi. Sisihin? Harper, sino naman ang gusto mong pagsisihan ngayon? Arturo. Arturo! Anong ginagawa mo rito? Bakit ba ako nandito? Wala kang pakialam. Tama. Hindi ba't kayong lahat ay naghihintay na ako ang mag-sorry sa inyo? Napalayas ka ba o ano? Tama na Arturo. Alam na alam mo na wala na kaming paninirahan sa liwanag. Mawawalan na kami ng mga benepisyo. At ngayon, wala na kaming matitirhan. Paano ka naging ganoon kawalang puso? Oo nga, Arturo. Hindi lang inalis mo ang aming paninirahan sa liwanag, pinatigil mo pa ang aming mga card. Alam mo namang mabuti na lagi kaming umaasa sa pera mo para mabuhay. Pinatigil mo ang aming mga card. Ano na ang gagawin namin? Kayo na ang bahala diyan. Pinutol na ninyo ang ugnayan natin bilang pamilya. Ang inyong mga paninirahan ay inalis na sa pangalan ko. Paano nyo nagawang isipin pang gamitin ang mga card ko? Paano mo nagawang banggitin pa ang usapin ng paninirahan? Arturo, naban ang account ni Harper. At dahil yun sa'yo, di ba? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Nag-aantay ka lang ba na pumunta kami sa kumpanya ni Harper para humingi ng paliwanag? Kaya sinadya mong maghintay dito para sa amin, di ba? Arturo, talaga? Ganyan kababaw ang pakulo mo? Nag-arte ka pa ng hindi sinasadyang pagkikita? Para lang mapilitan kaming makipagkita sa'yo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kalimutan mo na yan. Makinig ka, galit na galit kami. Kung gusto mo ng kapatawaran namin, magpakumbaba ka. Humihingi ng paumanhin? Sige, sabihin mo. Paano mo babalak gawin yon, Ju? Paano ka dapat humingi ng tawad? Ha? Hindi na ngayon ang tapang mo, ano? Dati ang yabang-yabang mo. Hindi ba ikaw ang gustong putulin ang ugnayan ng pamilya at bawiin ang aming paninirahan? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Arturo, mukhang nahihirapan ka nitong mga nakaraang araw. Ngayon alam mo na kung gaano kahirap ang buhay kapag walang pamilya, ano? Mga kapatid, dahil humingi na ng paumanhin si Arturo, patawarin na lang natin siya. Tama. Dahil kay Tyler, bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Basta ibalik mo lang ang aming paninirahan. Parang walang nangyari ang ituturing namin. Hindi pwede. Hindi. Imposible. Hindi makatarungan yon. Kailangan pa rin niyang ipagbili ang bahay niya para matulungan si Tyler na mag-debut. Dahil yun ang utang niya kay Tyler. Eksakto. Pinalalampas ka lang namin alang-alang kay Tyler. Ang pagbenta ng isang bahay para kay Tyler ang pinakamababa mong magagawa, di ba? Yun lang? Wala nang ibang hiling? Sa ngayon, yan lang. Arturo, tandaan mo ito. Ang gusto lang namin ay magandang ugali, hindi ang pera mo. Kaya tumigil ka sa pagiging kuripot. Si, Ling.
Basta't pumayag ka, Arturo. Kita mo? Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa amin. Takot kang mawala kami, di ba? Ano yung drama kanina? Tama yan, Arturo. Kailangan mong humingi ng tawad sa amin ngayon din. At ibalik ang aming paninirahan sa liwanag restored. Alam ko na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa amin, paano ka biglang nagbago? Lahat ng sinasabi mong pagputol sa ugnayan ng pamilya, pagbawi sa aming paninirahan, puro palabas lang yon. Isang mumurahing taktika. Eksakto, Arturo. Dahil lang mainggitin ka kay Tyler. Sa mga nakaraang araw, hindi mo alam kung gaano kami naghirap. Ang sakim-sakit mo talaga. Eksakto, Arturo. Kung hindi ka magsusorry sa amin, hinding-hindi ka namin patatawarin. Bakit ko kailangan ng sorry ninyo? Ikaw, ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, bakit ko kailangan ng pagpapatawad ninyo? Ano ba ang makukuha ko? Para gastusin ninyo ang pera ko, tumira sa bahay ko, at tawagin akong kuripot, o para kayong mga walang utang na loob ay magbago ng puso at matutong magpasalamat? Arturo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't malinaw na ito? Hindi ba't nangako kang magsusorry sa amin? Paano mo babaliin ang iyong pangako? Babaliin ang pangako ko? Ang sinabi ko lang ay, ang kapal ng mukha ninyong lahat. Arturo, ang kapal ng mukha mo. Nakalimutan mo ba na ako ay isang sikat na babaeng streamer? Sa sandaling mabawi ko ang aking streaming rights, magla-live ako para ibunyag ka. At iwanan kang may sirang reputasyon. Tama ka dyan. Ako ngayon ay isang sumisikat na A-list na mang-aawit. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ilalantad din kita. Pahaharapin kita sa buong lakas ng opinyon ng publiko. Wawasakin ko ang reputasyon mo ng tuluyan. So alam mo pala na isa ka lang na sikat na streamer at isang sumisikat na A-list na mga awit? Pakinggan mo silang magsalita. Akala mo'y nangungunang bituin at diva ang pumasok. Kahit papaano, may sarili kaming katayuan. At ikaw, anong karapatan mong pagtawanan kami? Arturo, tama ang sinabi ng aking mga magkakapatid na babae. Kahit hindi pa sila sapat na sikat, may pagkakataon pa rin sila. Paano mo nasabi iyon? Tama, Arturo. Hindi ka ba pwedeng maging mas mabuting tao? Anong karapatan mong sabihing ako ang dapat maging mas mabuting tao? Gusto mong maging pinakamahusay na aktres? Gusto mong maging mang-aawit? Ipinagbili ko ang bahay ko para tulungan ka. Gusto mong maging streamer? Ginamit ko ang kabayaran ng aking mga magulang para tulungan ka. Ngayon, gusto mong gamitin ang iyong katayuan para sirain ang aking reputasyon. Hindi ko talaga maintindihan. Anong karapatan mo na sabihing ako ang dapat maging mas mabuting tao? Arturo, ano ba ang pinagsasabi mo? Narating namin ang kinaroroonan namin ngayon sa sarili naming pagsisikap. Ano ba ang pakialam mo? Arturo, sa piging ng kaarawan, binigyan na namin ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpasalamat. Ngayon, humingi ka ng tawad sa amin. Ngayon din. Kung hindi, kapag nagbalik na ang livestream ni Harper, ilalantad ka namin at sisirain ang iyong reputasyon. Kaya hinahanap mo ang CEO nitong media company para sirain ako. Eksakto. Gets mo na ngayon? Natatakot ka na, di ba? Ang kumpanyang ito, ang Media ng Ningas, ay isang first-class na streaming platform. Lahat ng bisita sa piging ng kaarawan mo, mga bayaran lang yan. Ang CEO ng Media ng Ningas ay isang bigatin. May malalim na koneksyon. Arturo, huwag mong isipin na may saysay ang maliit mong pakana para maban si Harper. Makinig ka sakin. Sikat na babaeng streamer na ngayon si Harper. Isang salita lang mula sa kanya. At ang CEO ng Media ng Ningas ang magmamakaawa para bumalik siya. Ang CEO ng media ng Ningas, magmamakaawa sa inyo. Sigurado, nagpapawis ka na ba? Ano man ang ginawa mo para maban ako, makinig ka. Ang mga taong inimbita mo? Kumpara sa CEO ng Media ng Ningas, wala yan. Dapat humingi ka ng tawad sa akin ngayon din. O pagsisisihan mo. Relax, Harper. Sa kasalukuyang buhay na ito, hinding-hindi kita pagmamakaawaan. Ang pagkaban sa account mo ay walang kinalaman sa akin. Basta't nandito ako, hindi ka na muling mag-stream sa media ng Ningas. Sige Arturo, gusto na gusto mo talaga ang role na to, no? Akala mo ba ang pagwaldas ng pera ay magbibigay sa'yo ng boses sa media ng Ningas? Makinig ka, huwag ka nang mangarap. Arturo, humingi ka ng tawad sa amin. Ngayon, kung hindi, sa isang saglit, wala ka ng pagkakataong umiyak. Hahaha. Anong nakakatawa? Akala mo ba di ko kayang utusan ng CEO na tanggalin kayong lahat ngayon din? Tama na. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Magandang araw, Ginoong Santiago. Ano? Ginoong Santiago. Tinatawag mo siyang Ginoong Santiago? Tama. Ito ang bagong hinirang na CEO ng Media ng Ningas. Ang parehong lalaking tinatawag-tawag mo na VIP. Imposible! Talagang imposible! Si Arturo ay isang spoiled, makasariling brat mula sa mayamang pamilya. Paano siya maaaring maging ang CEO ng Media ng Ningas? Magkakasabwat kayong lahat.
Sinusubukan niyong lokohin ako, tama ba? Arturo, hindi ba sa tingin mo ay sobra-sobra ka na? Mas gugustuhin mo pang magbayad ng mga tao para magpanggap kaysa humingi ng tawad sa amin? Magpanggap para sa inyo. Ano ang mapapala ko doon? Kayong mga walang utang na loob ay masyadong mataas ang tingin sa sarili. Siyempre, habol mo kami. Pinag-alagaan mo kami sa loob ng maraming taon. Binigyan kami ng lahat ng gusto namin. Gusto mo lang kaming maging masunurin para mapakasalan ka namin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, magpatuloy kang managinip. Tama ka, Arturo. Alam naming mabuti ka sa amin. Inaamin namin iyon. Oo, pero hindi ba sa tingin mo ay sobra-sobra kang makasarili? Ang gusto lang namin ay ang aming kalayaan. Bakit hindi mo iyon ibigay sa amin? Tama siya, Arturo. Dahil lang mas kaunti ang kabaitan namin kay Tyler, nainggit ka sa kanya. Hindi mo man lang ibinenta ang bahay para tulungan siya. Paano mo masasabing mahal mo kami? Paano mo masasabing inaalagaan mo kami? Mga kapatid, pakiusap, tumigil na kayo sa pagtatalo. Nagpapanggap lang si Arturo bilang CEO para lamang mahalin ninyo siya, tama ba? Sa huli, sobra lang siyang nagmamahal sa inyong lahat. Huwag ninyo siyang sisihin, kasalanan ko ang lahat, talaga. Dahil ninakaw ko ang pagmamahal ni Arturo. Tyler, huwag mong sabihin iyon. Tingnan mo kung gaano ka kabait. At tingnan mo siya, makasarili at makasarili. Mukhang talagang hindi kayo maniniwala hanggat hindi ninyo nakikita ng sarili ninyong mga mata. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang liham ng paghirang sa CEO ng media ng Ningas. Ang hinirang ay ako, si Arturo Sterling. Ano ba? Paano ito nangyari? Media ng Ningas, liham ng paghirang sa CEO. Arturo. Hindi nagsisinungaling si Arturo sa atin. Totoo ang lahat. Anong pinagsasasabi mo, Harper? Sigurado ka ba? Walang pagkakamali. Ito ang opisyal na selyo ng CEO ng media ng Ningas. Hindi ito maaaring mali. Arturo. Siya nga pala talaga ang CEO. Ano, naniniwala ka na ngayon? Ano na naman yung pinagsasabi mo tungkol sa pagkuha ng mga artista? Karapat-dapat ka bang magsabi niyan? Tama na, Arturo. Ikaw ang CEO ng media ng Ningas? Bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Arturo, kaya ikaw pala ang CEO ng media ng Ningas, ha? Ano naman? Akala mo ba sapat na yan para patawarin ka namin? Eksakto. Ano kung ikaw ang CEO ng media ng Ningas? Maliban kung humingi ka ng paumanhin sa amin, hindi ka namin patatawarin. Humihingi ka ng paumanhin? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na humingi ng paumanhin sa akin? Anong karapatan mo? Arturo, tingnan mo kung ano na ang nangyari sa'yo. Ang meron ka lang ay maruming pera, isang paninirahan sa liwanag, at isang magarbong titulo tulad ng CEO ng media ng Ningas. Ano pa ang meron ka? Wala kang wala. Kami? Ako at si Tyler. May tunay kaming pagmamahal ng pamilya. Meron ka ba niyan? Tunay na pagmamahal ng pamilya? Sinabi ko na nga, pakakasalan kita. Bakit mo kailangang tawagin sina Harper at Chloe pabalik? At masaktan si Tyler. Hindi totoo yan. Tinawag kita pabalik para ibigay sa'yo ang mga papeles ng paninirahan mo. Tama na. Ngayon, ginagamit mo ang aming paninirahan laban sa amin? Pinalaki mo lang kami? Yun lang. Anong karapatan mong hadlangan ang aming kalayaan? Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko kailangan ang sinasabi mong pagmamahal. Sabi ko sa'yo. Ayoko ng peking pag-aalala mo. Hindi mo kailangan? Paano naman hindi? Tama na, Arturo. CEO ka ng media ng Ningas. Ano naman? Kaya dahil CEO ka, pwede mong abusuhin ang kapangyarihan mo para maghiganti. At basta na lang iba ng account ni Harper. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba Arturo? Natatakot ka na kapag nag-leave ako, ilalantad ko ang tunay mong kulay. At wala nang pag-asa para sa atin. Di ba? Hindi. Wala namang anuman sa pagitan natin. Walang dapat iligtas. Asistente, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit naban ang account niya. Ayon sa aming investigasyon, paulit-ulit na nilabag ni Harper ang mga patakaran ng kumpanya. Gumamit siya ng bastos na content para sa mga click. Dagdag ba, wala siyang paninirahan sa liwanag. Ayon sa mga regulasyon ng media ng Ningas, pinagbabawal namin ito at mag-i-issue ng blacklist sa buong industriya. Ibig sabihin, blacklisted na siya. Blacklisted? Ano na ang gagawin natin ngayon? Nakuha mo na, Harper? Ikaw mismo ang may gawa nito. Wala itong kinalaman sa akin. Lumabas ka. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magkagulo ulit, hindi ako mag-aatubiling tawagan ang pulis. Arturo, tama na yan. CEO ka na ng media ng Ningas. Tigilan mo na ang pagiging makitid sa amin. Mag-meet halfway na lang tayo. Hindi ba mas mabuting bumalik na lang tayo sa dati? Wala ka talagang pakialam sa amin kahit kunting? Ano? Hindi ba yan ang kalayaang gusto ninyong lahat? Nagmalasakit ako sa inyo. May nagmalasakit ba sa inyo sa akin?
Posible kaya na hindi naman talaga tayo nagmalasakit kay Arturo? Buwisi! Si Arturo ngayon ang CEO ng media ng Ningas, habang ako'y malapit ng paalisin sa Atheria. Sabihin mo sa akin, ano ang silbi ng pagsama ko sa iyo? Tyler, Ano ang sinabi mo? sabi ko, ano ang silbi ng pagsama sa iyo? Ngayon, wala ka ng paninirahan sa liwanag. Ano ang silbi mo sa akin? Ano ba ang magagawa mo para sa akin ngayon? Paano mo nasabi yan? Pinapaluhod namin si Arturo at humingi ng paumanhin. Pinagbili namin siya ng bahay para tulungan kang mag-debut. Hindi ba lahat yon ay para sa iyo? Mga paumanhin, ano ang silbi nito? Wala ka ng paninirahan sa liwanag ngayon at malapit ka nang paalisin sa Atheria. At gusto mo pa ring humingi ng paumanhin sa kanya? Ano ang silbi? Bakit mo pa siya pinapapag-apologize? Anong silbi niyan? Bakit hindi ka na lang pumunta at humingi ng tawad sa kanya at magmakaawa para sa kapatawaran niya? Humingi ng tawad kay Arturo? Magmakaawa sa kanya para sa kapatawaran? Tyler, paano mo nakakausap si Harper ng ganyan? Matapos ang lahat ng ginawa namin, para sa ikabubuti mo lang naman lahat iyon. Bukod pa riyan, huwag kang mag-alala, hindi tayo paaalisin. Tama ka, Tyler. Pagkalipas ng 3 araw, may malaking gala ng libangan. Inimbita kami pareho ni Claire. Lahat ng kilala namin doon ay mga malalaking tao sa industriya. Kahit sino sa kanila ay madaling makakapagbigay sa iyo ng iyong debut. Talaga? Siyempre, totoo iyon. Kailan pa kami nagsinungaling sa iyo? Harper, pasensya na. Kasi, nakita ko lang si Arturo na naging CEO ng media ng Ningas, samantalang kami ay malapit ng paalisin sa lungsod ng liwanag. Napaikot lang ang isip ko, kaya naman ako, Ay, Tyler, hindi na kailangang humingi ng tawad. Ikaw ang pinakamahalaga sa amin. Hindi kami talaga magagalit sa iyo. Harper, pasensya na. Nakita ko lang na si Arturo ang naging CEO na ng media ng Ningas habang tayo'y malapit ng paalisin sa lungsod ng liwanag. Nasobrahan ako, kaya ako nagalit. Oh, hoy Tyler! Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ikaw ang paborito namin. Hindi kami magagalit sa'yo. Sige Harper, huwag mong masyadong pahirapan si Tyler. Paano ka nagkaroon ng mapanuksong streaming? Ngayong may hawak na si Arturo na baho mo, lalo siyang magiging mayabang. Kaya, Harper, hindi ka galit sa akin, di ba? Hindi. Wala yon. Mabuti, tara na. Bakit kaya sinabi iyon ni Tyler? Mali ba talaga ako? Nagkamali ba talaga ako kay Arturo? Nadetect ang walang utang na loob, puno na ng pagsisisi. Nakuha ang identidad ng hari ng pelikula, dumalo sa gala ng pelikula, at libangan, at pagsisihan nila iyon, kasalukuyang pag-usad ng muling pagsilang. 80%. O. Kahit na kayong mga walang utang na loob, nakakaramdam din ng pagsisisi, ha? Sa galan ng libangan. Dudurugin ko ang kayabangan ninyo hanggang maging alikabok. Pagsisisihan ninyo ito habang buhay. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa gala ng libangan ng liwanag. Ang gala na ito ay hindi lamang nagtatampok ng mga alamat sa musika at mga sumisikat na bituin, kundi pati na rin ang ating sariling. Tyler, dahan-dahan lang. Marami pa naman. Mga ate, sige na, kumain kayo. Ilang araw na tayong hindi kumakain. Gutom na ako. Ano itong mumurahing cake? Ang pangit ng lasa nito. Kasalanan lahat ito ni Arturo. Pinutol ang ating mga card. Ngayon, itong basura na lang ang kinain natin. Tama na Chloe, tumigil ka na sa pagsasalita. Ang gala ng libangan ngayon ay dinaluhan ng mga pinakamalaking pangalan sa sirkulo ng libangan ng liwanag. Kung mapapasunod natin sila, bakit pa natin kailangan si Arturo? Iniisip ni Arturo na magmamakaawa tayo sa kanya. Panaginip mo yan. Tingnan mo doon. Siya yung batikang producer, si Vicente Agos. Siya ang paboritong producer ni Ginoong Santos. Kung gagawa siya ng kanta para sa akin, pwede akong maging susunod na diva ng pop. Hindi ba yan ang maalamat na direktor? Si Direktor Apoy? Ang mga babae ni Apoy na pinipili niya ay lahat nagiging bituing antas pinakamahusay na actress. Harper, wag kang masyadong malungkot. Ano naman kung hindi ka maging streamer? Maya-maya ipapakilala kita sa ilang batikang ahente. Sa pinakamalala magde-debut kayong magkasama ni Tyler. Si. At ang ating bagong hinirang na Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag ay dadalo rin. Ang Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag?
At ang ating bagong hirang na Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag ay narito rin. Ang Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Ang Pangulo ng Asosasyon? Malaki ba yon? Sobra. Siya ang namamahala sa buong industriya. Maging pelikula man o musika. Lahat sila ay sumusunod sa Pangulo. Sino ang mag-aakala na ang gala ng showbiz ngayong taon ay ganito kalaki? Nakuha talaga nilang pumunta ang Pangulo mismo. Tama. Isipin mo kung mapapansin ka ng Pangulo ng Asosasyon. Kalimutan mo na ang paninirahan. Maging pinakamahusay na actress o reyna ng popman ay madali na lang. Claire, kapag sumikat na kayo, huwag mo kong kalimutan ha. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang paborito namin, Tyler. Hindi kami katulad ng gagong si Arturo. Ang alam lang niya ay mag-init ang ulo sa inggit. Pinalayas niya kami, tapos pinapakiusapan pa kaming magsisi. Ngayon, mayroon na tayong mahalagang kalayaan at nakakapunta sa mga magarbong gala tulad nito. Ano naman ang meron si Arturo? Isang malamig at malaking bahay na walang laman. Wala siyang pagmamahal sa puso niya. Ano ang meron si Arturo? Isang malamig, walang lamang bahay lang, at wala kahit katiting na init. Eksakto. Ngayong wala na siyang pumipigil sa atin, lalo tayong liliwanag. Akala niya talaga na sa pagbawi sa ating paninirahan sa liwanag, magmamakaawa tayo sa kanya. Panaginip lang yan. Pero, si Arturo ngayon ang CEO ng media ng Ningas. Siguro dapat lamang nalunukin natin ang ating orgulyo at humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya? Bakit tayo magpapakumbaba? Kapag tayo na ang naging reyna ng pop at pinakamahusay na actress, si Arturo ang magmamakaawa para lumapit sa atin. Bakit pa tayo kailangang humingi ng tawad sa kanya? Huwag kang mag-alala, Tyler. Tingnan mo, ano man ang mangyari. Ngayon, kailangan nating lapitan ng Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag at makipag-ayos sa kanya. Pagkatapos, ang paggawa sa iyo bilang bituin ay madali na lang. Arturo! Arturo, paano ka nakapasok? Diretso lang akong pumasok. Ano? Gusto mo bang pasanin ako papasok? Arturo, tama na yan. Sino bang magpapasok sa'yo? Ang ibig kong sabihin ay, ito ang gala ng libangan. Tungkol ito sa estado at prestihiyo. Anong karapatan mo para narito? Estado at prestihiyo? Anong estado at prestihiyo meron ka? Eksakto. Wala ka namang paninirahan sa liwanag. Matatanggal ka kung may makakaalam. Tama na, Arturo. Hanggang ngayon, pananakot pa rin ang paninirahan sa amin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, lahat ng narito ngayon ay elite ng industriya ng libangan. Maaari kaming humingi ng tulong sa kahit sino rito para maayos ang aming paninirahan sa liwanag. Eksakto. Ni hindi mo nga alam ang bagong presidente ng asosasyon ng libangan ng liwanag ay darating ngayon. Sa talento namin ni Claire, magiging mahalaga kami sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahong iyon, kahit lumuhod ka at magmakaawa, wala na yan. Oh? Pinaluluhod mo na naman ako? Tigilan mo na yan. Pinaghirapan mong pumunta rito para lang makita kami at magmakaawa para sa isang pagkakataon. Sa tingin mo ba talaga, hindi ka babalik sa amin nang nagmamakaawa? Kaya bakit pa namin dapat ibigay sa iyo ang pagkakataong iyon? Arturo, aaminin ko, ang pagiging mo CEO ng media ng Ningas ay talagang nagulat kami. Pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan kang mangmata sa amin at tratuhin kaming parang basura. Ngayon, ipapakita ko sa iyo dito mismo. Ngayon din na kahit wala ka, kaya pa rin naming magningning. Kung gayon, ako naman ang nasa entablado at panonoorin ko kung paano kayo magningning. Arturo Sterling, ano bang iniisip mo? Huwag mong sabihing talagang balak mong umakyat diyan. Wala ka sa liga ng entabladong iyan. Eksakto! Ang tanging taong tatayo sa entablado ngayon ay ang chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Ikaw ay isang hamak na CEO lang. Hindi ka karapat-dapat. Tama, Arturo. Dito ka lang at magpakabait. Huwag mo akong ipahiya. Ipahiya ka? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Ano? Kawawa naman. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Ano? Ang bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Tama. Ako nga ang bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Ngayon, iniisip mo pa rin bang hindi ako karapat-dapat? Chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Arturo, bakit hindi mo tingnan mabuti ang sarili mo? Akala mo karapat-dapat ka. Anong karapatan mo para magpanggap na chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Eksakto! Arturo, paano ka naging ganoon ka palalo? Akala mo dahil nagpanggap ka lang na bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag, yuyukod na kami sa'yo at hihingi ng tawad?
Ito, lalo lang kitang minamaliit. Arturo, kung totoong ikaw ang bagong chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag, bakit ang dalawa kong magkakapatid na babae ay ordinaryong aktres pa rin at isang ordinaryong mang-aawit? Dapat naging nangungunang bituin na sila. Mahal na mahal mo sila. Paano mo sila hindi matutulungan? Tulong? Hindi ba't sabi nila, lahat ng narating nila ngayon ay dahil sa sarili nilang pagsisikap? Ngayon, gusto nyo ng tulong ko? Tulong? Seryoso ka? Di ba't sila mismo ang nagsabi na ang lahat ng meron sila ngayon ay dahil sa sarili nilang pagsisikap? So bakit ngayon nagmamakaawa sila ng tulong ko? Arturo, tama na yan. Sinasabi lang ni Tyler ang totoo. Yun lang. Bakit ang tindi ng pagpupumilit mo sa kanya? Kung gusto mong patawarin ka namin, dapat magsisi ka ng tapat. Kung hindi, wala sa mga drama mo ang magiging epektibo. Tama siya, Arturo. Ang pagpapanggap mong bagong pinuno ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag ay lalo lang nakakadiri sa'yo. Ang ating bagong pinuno ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag ay narito na. Paki-welcome natin siya sa entablado. Hoy, Arturo, anong ginagawa mo? Iniisip nyo lahat na mababa ako sa inyo, di ba? Kaya ngayon, wawasakin ko ang kayabangan ninyong yan at dudurugin ko ito. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Paki-welcome natin ang bagong pinuno ng Asosasyon ng Liwanag, si Arturo Sterling. Arturo? Tangiin natin ang bagong pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag, si Arturo Sterling. Arturo? Siya talaga ang pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Paano nangyari yon? 10 taon niya tayong inalagaan. 10 taon ang inialay niya para sa atin. Maaari bang si Arturo nga talaga ang pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag? Hindi talaga tayo niloloko ni Arturo. Siya nga talaga ang pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Pero bakit ba ang unang pumapasok sa isip natin ay laging pagdududa sa kanya? Baka naman, may kinikilingan tayo laban kay Arturo? Arturo? Hindi nga. Pangulo ng media ng Ningas, Pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Ilan ba ang titulo ng lalaking to? Dapat sa akin lahat yang mga yaman na yan. Buisit! Kasalanan mo lahat to! Ang yayabang ninyo. Kaya ganyan ang samahan namin ni Arturo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Muli nating tangiain ang bagong pangulo ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag, si Arturo Sterling, para magsalita ng ilang mga kataga. Malugod nating tanggapin ang ating bagong chairman, Arturo Sterling, pakiusap. Impostor ka, di ba? Isang aktor inarkila ni Arturo, di ba? Arturo, imposibleng siya ay ang chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Bakit naman may magsisinungaling sa iyo? Ma'am, ito ang venue ng gala ng libangan. Sa palagay mo ba, may mag-aarkila ng ganito karaming tao para lang magpanggap para sa kanya? Pakiusap, manahimik ka o kailangan naming paalisin ka. Ano? Totoo nga, Arturo. Siya nga talaga ang chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag. Claire, anong gagawin natin ngayon? Arturo, naging chairman nga talaga siya? Paano na tayo magiging pinakamahusay na actress o reyna ng pop kung ganito? Sige, Chloe. Tama na. Ginagawa nila ang lahat ng ito para lang pilitin tayong humingi ng tawad, di ba? Kaya humingi tayo ng tawad at tapos na. Lahat ng kanyang mga mapagkukunan sa hinaharap ay mapupunta pa rin sa atin. Arturo, paumanhin. Kami ang may kasalanan. Ayan, masaya ka na? Tama ka, Arturo. Naiintindihan na namin. Amin talaga ang kasalanan noon. Pakiusap, patawarin mo kami. Patawarin kayo? Bakit ko naman kayo patatawarin? Patawarin ka? Ba't ko nga ba dapat kayong patawarin? Arturo, kailangan mo pa ng dahilan para patawarin kami. Ginawa mo na ang lahat para sa amin. Hanggang sa puntong hinanap mo pa ang chairman ng Asosasyon ng Libangan ng Liwanag para lang sabihin sa amin. Lahat ba ng ito ay para lang mapasunod mo kami at humingi ng tawad? Eksakto, Arturo. Ginawa mo ang lahat ng ito para lang makakuha ng paghingi ng tawad. Aminado kaming mali kami. Noon, amin lahat ang pagkakamali. Aaminin namin, malaki ang naging papel mo sa buhay namin. Masaya ka na? Hanggang sa isusuko namin ang aming kalayaan at idadagdag ang aming mga pangalan sa iyong paninirahan. Talagang hindi. Chloe, Claire, mali ang pagkakaintindi ninyo. Akala ba ninyo lahat ng ginawa ko ngayon ay para sa inyo? Hindi kayo ganoon kahalaga sa akin. Arturo, paano mo nasabi yan? Ilang taon ka naming inalagaan. Ibig mong sabihin wala kaming kahulugan para sa iyo. Arturo, pasensya ka na. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Pero, teka, sila ang nag-utos sa akin. Sabi nila, kaya nilang pilitin kang ipagbili ang bahay mo para sa akin. Pero, ibig kong sabihin, paano ko malalaman kung papayag ka?
Pakiusap. Patawarin mo na lang ako. Tyler, ano bang pinagsasabi mo? Oo! Si Claire ang may kagagawan! Sabi niya, magagamit niya ang iyong paninirahan at ang iyong kalayaan para takutin ka. Kaya wala kang magagawa kundi sumuko. Ano ba ang pinagsasabi mo? Lahat ng ginawa namin ay para sa iyo. Paano mo nasabi yan tungkol sa amin? Tumahimik ka na. Para sa akin, utang na loob mo sa akin ang lahat. 10 taon. Bakit ikaw nakukuha mo lahat ng gusto mo? Habang ako'y nagugutom at giniginaw. At Arturo, si Chloe ang may pakana? Sabi niya kung gusto mong pakasalan sila, mananakot siyang ikansela ang kasal. Wala akong kinalaman doon. Pakiusap, patawarin mo na lang ako. Tyler, ano ba ang sinasabi mo? Sobra ka naming pinalaki. Paano mo nasabi yan tungkol sa amin? Si. Ang galing ng pag-arte. Tyler, gusto mo ng kapatawaran ko? Yan ba? Mabuti. May isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Basta mapapatawad mo ako, papayag ako sa kahit anong kondisyon. Gusto kong putulin mo ang ugnayan ng pamilya sa kanila. Gusto kong putulin mo ang ugnayan ng pamilya sa kanila. Putulin ang ugnayan ng pamilya? Arturo, panaginip lang yan. Tyler ang paborito naming kapatid. Paano niya magagawa na putulin ang ugnayan ng pamilya sa amin para sa'yo? Tama ka diyan, Arturo. Akala mo ba si Tyler ay walang utang na loob tulad mo? Tama na. Anong karapatan mong sabihing si Arturo ay walang utang na loob? Hindi ba't lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay sa'yo ni Arturo? Lahat. Kayong mga walang utang na loob. Kayong mga palaging nangaabuso. Tyler, anong sinasabi mo? Sobra ka naming pinalaki. Paano mo masasabi yan sa amin? Pinalaki? Wala na nga kayong paninirahan sa liwanag. Malapit na kayong paalisin, di ba? Ano pa ang ipangpapalaki nyo sa akin? Arturo, seryoso ka ba kanina? Kung puputulin ko ang ugnayan ng pamilya sa kanila, papatawarin mo ako? Sige, ako, si Tyler, ay nanunumpa ngayon na puputulin ang ugnayan ng magkakapatid kay Claire. Tyler, anong lakas ng loob mo? Tama na, Arturo. Alam kong ang mga pangalan natin ay nandito pa rin sa booklet ng paninirahan na ito. Ibig sabihin, ang mga ari-arian mo, may parte din kami doon. Tungkol naman sa bahay na ito ngayon, talagang ibebenta namin ito. Sige, ako, si Tyler, nanunumpa ngayon na pinuputol ko na ang relasyon namin bilang magkapatid kay Claire. Arturo, ibenta mo ang bahay. Ngayon din, tulungan mo si Tyler na mag-debut. Kung hindi, magagalit talaga kami. Gusto mo ba talagang pilitin kami na ilipat ang aming paninirahan mula sa ilalim ng pangalan mo? Gusto mo kaming pakasalan, kaya ang pagsakripisyo ng kaunti para sa amin ay dapat asahan, di ba? Nagkamali tayo ng minahal. Nagtiwala sa maling lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari itong lahat. Lahat ng ito ay kasalanan talaga natin. Tama. Lahat ay kasalanan natin. Arturo, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Arturo, pasensya na. Ang tatlong walang utang na loob ay puno na ng pagsisisi. Binabati kita, host, huling gawain, na kompleto. Pag-usad ng muling pagsilang, 100%. Nakuha na ang gantimpala.